Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. At aming pinapasalamatan muli ang inyong panunood ngayong gabi. Ako po ang inyong tagapagsalita kasama ni Brother Noel, si Brother John Lumingkit. Ang aking kasama ngayong gabi, si Brother Noel. Brother Noel, dito ulit tayo sa ating talakayan. Magandang gabi, Brother John, sa aming mga kapuso, kapamilya at mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat sa muli. Ang ilan sa mga nais kong bati ngayong Brother John ay ang aking mga kaibigan, si Mokong. Mokong, magandang gabi sa iyo. Ganun din si Chief LB Hopdo. At sa batch 81, Brother John, ito po yung mga kabas namin doon sa amin sa Leganes. Na magkaroon po sila, Brother John, ng reunion itong darating na April next year. So, sana maging masaya ang reunion natin. Ayan, malapit na April. April next year, Brother John. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga topic na aming ginagawa linggo-linggo. At ito isa sa mga pangako namin. Nung nagdaang linggo ating tinatopic ang imperno at ating natutunan na ang imperno pagkatapos ito sa 1,000 taon. Kaya ngayong gabi ating talakayin, Brother Noel, ang isang doktrina sa Biblia na tungkol sa millennium o 1,000 taon. Okay, pero bago tayo dadako, tayo po muna yumuko sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, nais naming pasalamatan kayo, Ama, sa inyong kabutihan na aming naranasan sa araw-araw ng aming buhay. Salamat muli sa inyong paggamit sa aming buhay ngayong gabi, na sa pamamagitan nito makabahagi na naman kami sa inyong mga katotohanan na nakasulat sa Biblia. Nawa ang paksang ito makakatulong sa aming mga kaibigan na naghahanap ng katotohanan. Na kanilang makikilala kayo. Na kayo ang Diyos na nagpaplano para sa kanilang kaligtasan. At ngayong gabi aming itatalakay ang tungkol sa 1,000 taon. Isang kapitulo lang ito sa Biblia, ngunit ito mahalagang pag-aralan sapagkat dito din nakasalalay ang destiny ng isang tao kung saan siya napanig. At aming hinihiling, Ama, ang inyong pangangasiwa sa kanilang buhay. Ingatan ninyo ang mga bawat tao na aming pinaglingkuran. Lalo tigit sa lahat na sumusubaybay sa aming mga topic na ginagawa linggo-linggo, inyo silang pagpapalain, Ama. Sana makikbalang araw, makikita namin sila sa inyong langit na bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, dito tayo, Brother Noel, sa ating panibagong paksa, no? Ating talakayan tungkol sa millennium o 1,000 taon. No? Ito yung ating pag-aralan. Pero itong millennium, Brother Noel, na ating pag-aralan ngayon, in the future pa ito. Opo. No? Kaya nga, may ating screen, ito'y the coming millennium o 1,000 years. Pero bago natin lalawak yung ating talakayan, Brother Noel, atin munang ipaliwanag din, panguna, itong yung 3 P's of judgment. Opo. No? Aming ipapaliwanag sa inyo na ang ating topic ngayon, ito yung pangalawang piece of judgment, sapagkat sa judgment ng Panginoon, Brother Noel, 3 ito. No? Ang unang piece of judgment ay tinatawag na investigative judgment. Opo. Amin din itong pinapangako sa inyo na ang topic na ito, atin itong itatopic, Brother Noel. Sa susunod, yung investigative judgment. Abangan ninyo sa susunod na linggo, inyo itong mapapanood. No? Ano ba itong judgment, itong investigative judgments? Kasi sa judgment ng Panginoon, Brother Noel, 3 ang isatisfy niya sa kanyang judgment. Okay. Itong investigative judgment, ang isatisfy ng Panginoon dito, yung ang audience na dito, mga anghel. Opo. No? At sa judgment na ito, ay mangyayari ito bago siya babalik sa ikalawang pagkakataon dito sa ating yun yung ating napag-aralan nung nakaraan na babalik siya muli. Yung second coming of Christ. Before the second coming of Christ, ito yung judgment na pangangasiwaan ng Panginoon, ang audience niya, mga anghel. At sa judgment na ito, masatisfy ang mga anghel sa judgment na ito. No, kasama yung mga guardian angel sa bawat tao. At itong pag-aralan natin ngayong gabi, ito yung tinatawag na millennial judgment. At ito yung ating itatalakay ngayon na ngayong gabi, inyo itong maunawaan, itong millennial judgment.
At pagkatapos sa millennial judgment, ito naman Brother Noel yung pangatlo, Executive judgment. executive judgment. Ito na yung pagsunog sa lahat na mga masasama. Kasama na ditong susunugin Brother Noel si Satanas at ang kanyang mga anghel at lahat ng mga masama. Atin nang natutunan itong tatlong piece of judgment at dito tayo, ang salitang, ating pag-aralan din Brother Noel, itong salitang millennium o 1,000 taon. Galing ito sa salitang Latin, no? So Brother John, natututo rin tayo pati mag-Latin, ano? So itong millennium, isang kapitulo lang yan sa Biblia. Saan nyo natin mababasa, Brother Noel? Sa Apocalypse, Kapitulo 20. Kapitulo 20. Kung gusto ninyong matutunan, pwede ninyong bubuklatin sa inyong mga Biblia. Isang chapter lang yan sa Biblia. At itong chapter na ito, dito nakasulat kung paano tatapusin ng Panginoon ang lahat ng mga makasalanan. Amen. Kasama si Lucifer. Ang salitang millennium, galing yon sa salitang Latin. Galing sa dalawang salita sa root word na mille at saka annum. Ano? No, yung mille ay 1,000, ang annum Year. a year. Ito siguro Brother John yung sa mga bangko, no, per annum, ano? Per annum. Taon, ano? Kaya nga doon kinukuha nila yung interest ng ating pera per annum. Per annum. Ang ibig sabihin a year, yearly ang ano niya. Kaya nga yung millennium, ang ibig sabihin ay 1,000 taon. No, siguro sa mga kaibigan natin, ngayon lang namin napakinggan yan eh. At saka hindi din ito tinuturo ng karamihang mga relihiyon, pero atin itong pag-aralan. Kaya kadalasan Brother John, ang sabi ng ating mga kaibigan sa ibang pananampalataya, ang sabi nila, ayaw namin pag-aralan ang aklat ng Apocalypse dahil nakakalito yan. O mahirap ba maunawaan at nakakatakot. Pero Brother John, sa totoo lang mga kapatid, itong Apocalypse, ang aklat ng Apocalypse o pahayag, hindi po ito sinulat Brother John para ang tao malito. Bakit ba ito ibinigay ni Kristo kung ang purpose mo ay malito ang tao? Bakit nakakatakot? Sa totoo lang mga kapatid, hindi ito nakakatakot Brother John. Nagdadala pa ito ng pag-asa at kapayapaan. Mamaya makikita natin kung bakit mayroong pag-asa at mayroong kapayapaan sa aklat ng Apocalypse 20. Ito kasing aklat ng Apocalypse, ito niyo yung climax of the controversy. Di ba? Napapansin niyo. At itong Apocalypse, pagbabasahin ninyo yung umpisa, this is the revelation of Jesus Christ. Okay. Ito yung aklat talaga na ni-reveal ng Panginoon kung paano niya tatapusin ang kasalanan. Ha? Saan ba sa Biblia nakasulat ang 1,000 taon? Yun yung kanya sabi ko, no? Sa Apocalypse 20 atin itong matagpuan ang paksa ng 1,000 taon. Pakibasa kaya Brother Noel, no? Okay, simulan natin sa talatang 1. Sabi niya, at nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kaniyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos sa 1,000 taon. 3. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarahan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Pagkatapos ito ay kailangan siya pawalan ng kaunting panahon. Okay, napapansin ninyo, binabasa na natin ang pangyayari sa 1,000 taon, no? Pag titingnan natin, Brother Noel, ating i-reconcile ito, itong anghel na bumababa, sabi niya dito, nakita ko ang isang anghel, ito si Juan ang nagbanggit dito, na nanaog siya mula sa langit, at itong anghel, Brother Noel, mayroon siyang hawak na tanikala. Susi ang kanyang ng kalaliman, at isang malaking tanikala. Mayroon siyang hawak na panggapos. At pagbaba niya galing sa langit, itong anghel na may susi, na mayroong hawak na tanikala, ang kanya talagang target sa kanyang pagbaba ay sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas. At dito binabanggit mga kaibigan, yung paggapos kay Satanas sa loob ng 1,000 taon. At sa 3, siya'y ibinulid sa kalaliman at tinatakan. Sinarhan tapos tinatakan sa ibabaw niya. No? Pagkatapos, upang huwag na siyang mangdaya sa mga bansa hanggang matapos ang 1,000 taon, pagkatapos dito, kailangan siyang pawalan ng kaunting panahon. Ating pag-aralan ito ngayong gabi sapagkat maraming mga simbolo na napapaloob dito. Pero ito yung ating malalaman ito, sino ba itong anghel na may hawak ng susi
bakit ang kanyang pinaka-target si Satanas at gagapusin niya siya ito sa loob ng 1,000 taon. Maraming nag-i-interpret dito, maraming mga relihiyon na nag-interpret dito, ang kanilang interpretation, Brother Noel, literal na pag-apos. Okay. Kaya nga, sa mga grupo na mga Jehovah's Witness, darating talaga si Kristo, literal, Okay. pagkatapos, gagapusin talaga si Satanas at siya'y mangaral. Okay. Pero ang problema lang sa kanilang aral, pagkatapos sa 1,000 taon, nang makalagan si Satanas, yung na-convert ni Jesus Christ within a period of 1,000 years, Okay. ay ay babalik uli sa kanilang ginagawang kasalanan. So, ito yung, pero ang ating pag-aaral ngayon, hindi katulad ng ganong pag-aaral, sapagkat walang piho na kadahilanan bakit ang ginagawa ni Jesus Christ na na-convert daw yung mga tao for a period of 1,000 years. After that, ay magiging makasalanan uli ang tao. Okay. So mayroon lang siyang peace for 1,000 years at pagkatapos doon, tuloy na naman si Satanas sa kanyang gawain. Pero ating pag-aralan ito, iba ang ating iba ang sinasabi ng Biblia, Brother oo, John. pahintulutan natin na ang Biblia Ang magpapaliwanag sa kanyang sarili. Una nating itatalakay ngayon, Brother Noel, sino ba itong anghel na bumababa? Okay. Na manao galing sa langit tapos may hawak siyang susi. Ating i-reconcile muna ito sa Biblia. Sino ba sa Biblia ang may hawak ng susi? Ang may hawak ng susi. Ating titingnan ngayon ang record. Sabi niya dito sa pagbabasahin ninyo yung Revelation 1:18, pagtitingnan ninyo yung 13, no? Ay siya Alpha and Omega ito. Pero itong Alpha and Omega, mababasa din natin yan sa Isaiah 48, mababasa din natin yan sa Revelation 22. No other than Jesus Christ. Pero pag titingnan ninyo, itong Alpha and Omega, siya lang ang may hawak ng susi. Titingnan natin sa 18, Brother Noel. Sabi niya, I am he that liveth and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. So, yung minsang namatay at nabuhay na muli, alam po natin ito, kahit sino po ating tatanungin kung sino yung namatay at muling nabuhay at sa ngayon ay nabuhay sa magpakailanman, ito mismo ay tumutukoy kay Jesucristo, Brother John. Jesucristo. Napapansin ninyo, ang may hawak ng susi sa Biblia, maliban doon sa ating nababasa kanina sa Revelation 20, nang bumaba itong anghel na ito, dala-dala yung susi. May hawak siyang susi. Okay. At isa lang ang kasi ang katotohanan kasi Brother Noel, kapag mapapatunayan siya sa 2 talata o 3 o marami, ito'y matibay. Established na. Kaya nga ating i-establish dito, sino ba itong anghel na may hawak ng susi? Pwede ba, Brother Noel, na si Jesus Christ, anghel, ituturing ba itong anghel? No? Sa pag-alam ko, Brother John, pwede. Pwede. At ating titingnan, imbestigahan pa natin ang ibang mga talata sa Biblia. Ating titingnan dito na pwede kaya, Brother Noel, na sambahin ang anghel? Ayan, Brother John, ang hindi pwede. Ating babasahin, titingnan muna natin ang ibang anggulo. Sino ba itong anghel na bumababa na may hawak ng susi? At aming babasahin din ang talatang ito sapagkat may mga anghel na mayroon silang hindi pwede. Katulad ng tala dito sa Revelation 22, verse 8 to 9, katulad nito. And I, John, saw these things. Na nakita ni Juan itong mga bagay na ito, and heard them. And when I heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel, and which showed me these things. So pag nang nakita niya itong mga bagay na ito, Brother Noel, nang nakita niya yung yung paanan ng anghel, dumapa siya. Patira pa sa Brother John, sa harapan ng anghel. Pero napapansin ninyo, ang sa 9, then said he unto me, see thou do it not, for I am thy fellow servant and of thy brethren, the prophets, and of them which keep the seeing of this book, worship God. No, napapansin ninyo, ang anghel hindi pwede palang sambahin, Brother Noel. Itinutuon niya yung pansin ng tao o ng mga katsino man doon sa pananabahan sa tunay na Diyos. Diyos lamang ang may karapatan na sambahin. Ibig sabihin, lahat ng mga talata dito sa Biblia, for example, kagaya ng 19:10, di ba? 19 at saka 10, ang anghel nagpatira pa uli doon si Juan. Sabi niya ang angel, wag. Sasambahin mo ang Diyos.
Na mapapansin ninyo, maraming mga talata sa Biblia nang sinamba ang anghel, hindi pwede. Oo. No? Kahit nga si Pedro, sinamba siya ni Cornelio. Oo. No, nasabi ni Cornelio, ako'y tao lang. No? Pero ating titingnan itong anghel na ito sapagkat Brother Noel, dito, bakit dito sa Old Testament, dito sa aklat ng Hosea 5:13 hanggang 15, Okay. mayroon ditong isang anghel na nagpapakita kay Brother Kay Noel? Josue. Kay Hosea, sinasamba niya. Okay. Nasabi niya. Sa 13, and it came to pass when Joshua was by Jericho, and he lifted up his eyes and looked, and behold, there were stood a man over against him with his swords, drawn in his hand. And Joshua went unto him and said to him, Art thou for us or for our adversaries? Sa basahin sabi niya, are you with us or against us? Parang gano'n, no? Sabi niya, ikaw ba'y sa amin o kalaban namin. Pero ito yung sabi ng isang tao na nakabunot na ng tabak, and he said, No, but as a captain of the Lord, of the host of the Lord, I now come. And Joshua fell on his face to the earth and did worship. Now, sinasamba niya itong captain of the host of the Lord. Now, mapapansin ninyo, and said unto him, What said my Lord unto his servant? Ito yung sabi niya. Ano bang sabi ng Panginoon sa kanyang lingkod? Sa 15, and the captain of the Lord's host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so. Ating mapapansin mga kaibigan, Brother John, na kung nasaan ang presensya ng Panginoon ay isang holy ground ito. Holy ground. Kagaya kay Moses, 'di ba? Sabi niya nang nagpakita sa kanya, sabi niya, tanggalin mo ang iyong panyapak sapagkat ang ground na 'yon ay holy, presence of God. Now, napapansin natin, mayroong anghel doon sa New Testament nang sinamba ni Juan, ayaw magpasamba. Pero mayroon dito naman na nagpakita kay Josue na isang anghel, sinamba ni Josue. At siya nagpakilala na siya ay captain of the host of the Lord. Ating titingnan itong anghel na ito, sapagkat sa Biblia, sa Old Testament, mayroong anghel dito na pinakilala. So, do si Brother Noel, no? Ikaw kayo magbabasa. Sabi niya, In that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Kanina doon sa Josue, walang sinabing pangalan. Sinabing pangalan. Siya lang ay captain of the host of the Lord, the Lord's host. Pero pag titingnan natin dito sa Daniel, mayroon na siyang pangalan. Si Michael. At ang kanya dito ang pangalan, Brother Noel, yung Michael the Prince. No, the great prince, prinsipe siya. No, pag titingnan ninyo, pag prinsipe ay anak ito ng hari, di ba? Titingnan natin. Nang tinitingnan ko ito sa Hebrew na dictionary, Brother Noel, yung Michael ay sa salitang Mikael. At itong Mikael, galing ito sa salitang Hebreo, sabi niya sa Hebrew na ito ay, who is the one who is like God. No? Katulad siya ng Diyos. The one who is like God, ito yun si Mikael, and the name of an archangel. No, ito pala si Michael ay hindi lang pala siya the one who is like God, at ito pala ang pangalan ng tinatawag na archangel. Itong archangel, ito pala yung si Michael the Prince, ito yung prinsipe. No, pag titingnan ninyo yung Revelation 12, ito pala yung si Michael, di ba dati itong kalaban? Nagkakaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel. At kasi yung Diablo si Satanas. At ang dragon, Diablo si Satanas. Ito pala si Mikael o si Mikael sa Hebro. Ito pala yung archangel. At itong archangel na ito si Michael, no? At sa New Testament,
wala ding iba nito, Brother Noel, kundi si Jesus Christ. Okay, sinabi kanina no, sa unang talata no, na siya yung may hawak, yung namatay at ngayon ay nabuhay magpakailanman. Kaya nga mapapansin ninyo na hindi sila magkakontradict na yung may hawak na susi, inaangkin ng Alpha and Omega, at yung Alpha Omega si Jesus Christ. At ito din yung Michael sa Old Testament, sapagkat si Michael, siya pala yung Archangel. Okay. No, si Jesus Christ, pag titingnan natin sa Old Testament, marami na pala siyang pangalan. Kaya pag titingnan natin dito sa 12:7, nagkakaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel nakipagbaka. So pag lilinawin natin, Brother Noel, itong anghel na bumababa na may hawak ng susi, ito yung si Kristo. ito pala si Kristo ito. Amen. No, atin na reconcile, bakit siya may hawak na susi? Sapagkat sa Biblia, walang iba na may hawak ng susi no other than si Jesus Christ. Amen. So, nalalaman natin ang iba niyang pangalan, si Mikael at si Archangel. No? Archangel ang kanyang pangalan. No, nang bumaba siya, sinunggaban niya ang dragon, hinuli niya, ginapos niya sa loob ng 1,000 taon at ibinulid sa kalaliman, sinarhan. No? Itong mga kasunod na mga talata, hindi ito literal, Brother Noel. Okay, yan maganda, Brother John. Itong mahalagang punto na gusto natin puntuhin ngayong gabi na to, Brother John. Sige. Sapagkat itong paghapos kay Satanas, ating pag-aralan ngayon, Brother Noel, ano bang mangyayari kapag bumaba ito si Miguel? Kapag bumaba itong Archangel at ito si Jesus, sapagkat si Miguel o Archangel ay si Jesus Christ yan. Amen. Ano bang mangyayari ang paghapos? Ano bang pangyayari ito? Bakit pagbaba nitong anghel na ito may hawak ng susi, gagapusin si Satanas? Oo. No? Ito ba'y literal na paghapos, Brother Noel? Kaya nina actually, Brother John, ayun ang aming pag-usapan doon sa aming pinuntahan na outreach. Sabi namin, ano kaya klaseng pusas yun, ano? Na hindi kayang tanggalin ni Satanas? O gaano kaya kalaki yung bakal na ilalagay sa kanyang katawan? So, kumaga, dapat natin kukunin ang talata ito in context doon sa mensahe na nais iparating ni Juan. At isa pa dito, kung gusto ninyong referensya, kung pwede bang magapos ba ang isang masamang diablo, pagbabasahin ninyo yung Marcos 5, mayroon doong tao na yung Gadarian man, nung napasukan siya ng demonyo, kahit anong gapos nila, hindi pwede. Niya, At itong karanasang ito, hindi ito literal na paggapos ang ibig naming sabihin, kundi ang paggapos na ito ay isang pangyayari, isang sirkunstansya na pangyayari na ang paghapos kay Satanas sa isang kadahilanan, sapagkat kung bababa ito si Jesus Christ, ay ano na? Siguro, Brother John, ating titingnan. Tingnan natin ano. Yan, maganda ito, Brother John. Okay. Ito yung ating pag-aralan ngayon, sapagkat itong pagbaba ng isang anghel kung saan may hawak siyang susi, ito pala itong pangyayari, Brother Noel, na matatapos na ang ating sanlibutan. Amen. At kailan ito matatapos? Kailan mag-umpisa itong 1,000 taon pala, Brother Noel? Okay. No? Paano ba natin malalaman na mag-umpisa na itong 1,000 taon? Okay, may kasunod pa, Brother John, na yan. Yan. Okay. Atin mo Brother John, ipapaliwanag natin. Ikaw muna magpapaliwanag. Okay. Atin mo makikita sa ating slide ngayon ang mga sa ating graph na ginawa. Atin mapapansin ang unang bahagi sa may bandang kaliwa na nakalagay, Jesus Christ descends. Bumaba si Brother John. At ito ang sinasabi na unang pagkabuhay. Okay. Atin ngayon tandaan na ang 1,000 taon, Brother John, magpapasimula sa panahon na si Kristo ay bababa. Okay, bababa siya. Ang kanyang gagawin sa kanyang pagbaba, kanyang gigisingin, no? Gigisingin niya ang mga taong namatay na namuhay ayon sa kanyang kalooban, Brother John. Okay, so kanyang binuhay ito at ang sabi sa ating sa nakaraang nating pag-aaral ay kanya itong inakyat. Sa salubong sila, Brother John, yung mga nasa alabok ito na pagbaba ng Panginoon. Sila ay muling gigisingin sa pagkabuhay na papunta sa buhay na walang hanggang. At ang sabi, Brother John, may sunod tayo na pan. Okay, so ayan, Brother John, atin na mababasa, no? Na sa pagbaba ng ating Panginoon ay kanyang gigisingin, mayroong pakakak, mayroong tinig ng arkanghel, at ano na matay kay Kristo ay muling mabubuhay. Ayan. Buhay na maguli. Pansamantala, Brother John, ang okay, tama yung Brother John, no? Yan. So, doon sa mga buhay, mga kapatid, mga kaibigan namin, sa mga nanonood,
doon sa mga taong buhay ay dalawang klase din, Brother John. Mm-mm. Yung mga buhay na mabuti na nag-aantay sa Panginoon, ito, Brother John, yung mga tao na ang kanilang karakter ay na-reproduce kanila ang karakter ng Panginoon. Kanilang Hindi, buhay. sa kanilang buhay. Hindi ng Panginoon iakyat sa langit ang manlalasing, Brother John. Yung mga nag-abuso sa katawan nila, hindi nila iakyat ng Panginoon. Yun lamang tanging-tanging ng mga tao na na-develop ang karakter ng ating Panginoon, siya lamang yung may karapatan na sumama dito sa unang pagkabuhay. So, ang mga patay, binuhay, inakyat sa langit. Kasunod, ang mga buhay ay na kanya ding inakyat. Magkasunod ni Brother John. Sa kanyang pagbalik, mayroon din mga tao na masasama na datnan niya. At sila ay totally na mamamatay. Papatayin sila sa hininga ng Panginoon. So, Nandiyan ba yung Brother John? Dito, Parang nauuna ko Brother John sa akin. medyo ano din, mayroon din akong sasabihin dito, Okay. Brother Noel. Sige, Pastor. Itong 1,000 taon, paano na ang importante kasi dito ni Noel, Brother Noel, yung paano mag-umpisa. Okay. No? Paano ba natin makikita ng 1,000, kasi binabanggit natin itong 1,000 taon, ating ipapakita sa ating tagapakinig. Brother John o Brother Noel, kailan ba yun mag-umpisa? Okay. Ang 1,000 taon, mag-umpisa yan sa Sa pagdating ni Kristo. ni Kristo. Okay. At itong pagdating ni Kristo, ito na yung katapusan ng ating Mundo. mundo. Paano ito mangyayari? Kaya nga, pag titingnan natin, saan natin yan mababasa? Ito Yun yung, sa, kaya nga sabi niya dito, Brother Noel, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. So, ito yung katulad ng isang anghel na nanaog siya galing sa langit. May isang sigaw. At tinig ng arkanghel. Itong napag-aralan na natin ito, Brother Noel. Itong arkanghel, ito si Jesus Christ, at mayroong pakakak ng Diyos. At dito, pag itong tinig ng arkanghel at pakakak ng Diyos, dito, Brother Noel, ito yung binabanggit mo. Okay. Na ang nangamatay ay unang mga bubuhay. At Tapos, dito sa kasunod, at magkagayon tayong nangabubuhay, no? Na nangatitira, aagawing kasama nila. So, ibig sabihin nito, brother, sabay, ano? Sabay. Sabay ang pag-akyat. Okay. Aagawing kasama nila sa mga paap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito, nasa Panginoon na tayo magpakailanman. Okay, Brother John, bago ko makalimutan yung gusto sabihin, Brother John, sige. i-forward natin na content, Brother John. Sige. Gusto kong yung sa 1,000, yung graph natin, Brother John, yung graph natin. Yan. Gusto kong pansinin niyo, mga kaibigan, ang sabi nga ni Brother John, ang pasimula na sa 1,000 taon ay ang pagbaba ni Kristo. Pagdating sa pagbaba ni Kristo, iakyat ang mga patay, Brother John, na binuhay, pati yung mga buhay na namatay. Dadalhin na sa langit, sa salubong sila. sa Panginoon. Ito ang gusto ko makita nyo sa aming mga kaibigan, Brother John, sa ating mga nanonood. Yung kaninang sinasabi at tinaturo ng ibang ating mga kaibigan, itong gusto kong pansinin nyo, mga kaibigan. Sa pagbaba ni Kristo, sa salubong sila, Brother John. Sa salubong sila. Nasaan si Kristo? Nasa alapaap lamang, Brother John. Hindi na bababa. Hindi sa lumapag sa lupa. Kung bababa sa lupa, bakit pa sinabi ni Pablo na siya ang mga tao ito na mabubuti, sumalubong sa alapaap sa Panginoon? Otherwise, kung siya bumaba sa lupa, dito na lamang sila sa lupa. Isa pong katotohanan po na gusto namin ipapunta sa inyo ngayong gabi, mga kapatid, is that si Kristo, sa ikalawang pababalik niya, Brother John, hindi sa lalapag sa lupa. Kung di sa alapaap na lang. Sa alapaap lamang siya. Kaya in advance, sinabi ni Kristo na sa pagdating ng panahon, mayroong magsasabi sa inyo na si Kristo ay nasa isang lugar, nasa disyerto, nasa isang kwarto. Huwag kayong maniwala, Brother John. Hindi yun totoo. Yun ay mga false prophet. So, nasaan si Kristo? Nasa alapaap lamang, Brother John. During sa second coming. Kaya nga, tama yung sinabi mo. Ngayon dito, ating pag-aralan, sapagkat ang paggapos, ating pag-aralan dito, Brother Noel, ang paggapos dito, mga kaibigan, hindi ito literal na paggapos. Okay. Ito yung dapat nating hindi makaligtaan. Sapagkat ang paggapos kay Satanas, mangyayari ito sa pagdating ng isang anghel. Okay. At itong anghel, atin ang natutunan, ito si Jesus Christ. Bakit paggapos ang kanyang kalagayan? Sapagkat kukunin na ng Diyos ang mga mabubuti na naghihintay sa kanya. Okay, wala na. Okay. So, ang iba sa mga buhay, Brother John, na dinatnan niya, namatay lahat, di ba? Kaya nga, ito yung ating sa screen natin, Brother Noel. Pagdating ng ating Panginoon, mayroong 4 na grupo ang mga tao na madatnan ng Panginoon. Okay. Yung 2 grupo,
Ito Sa yung mga buhay. sa mga buhay. Bakit dalawang grupo yung buhay? Kasi mayroong madatnan ang Panginoon, Brother Noel, ng dalawang grupo. Ang isang grupo, maligtas. Ang isang grupo naman, hindi. Mamamatay sila. Ito yung mga makasalanan. At dito sa mga patay, dalawang grupo. Kasi mayroon ding isang grupo na hindi maliligtas, mayroong isang grupo naman na maliligtas. Okay. Ito pong Brother John, ay, mamaya, siguro sa graph natin sa sunod, ano? Ito kasing yung mga masasama na hindi na buhay doon sa pagbaba ni Kristo, sila ay bubuhayin, sabi doon sa Apocalypse 20 mamaya sa 5. after 1,000 years, no? Pagkatapos, kaya nga ito yung, dito tayo, Brother Noy, ating pag-aralan itong dalawang grupo na buhay. Ano bang mangyayari kapag darating si Jesus Christ sa mga taong buhay sa kanyang pagdating? Okay. Ating nakikita ang screen, no? At nakikita ninyo yung mga tao. Ito yung grupo na mga maliligtas. Pagbaba ng ating Panginoon, sila isasalubong. Sabi nila sa Isaiah 25. Nandiyan pala yun. Pakibasa, Brother Noel. Sabi sa Isaiah 25:9, sabi nila, at sasabihin sa araw na yaon, narito, ito ang ating Diyos. Brother John, Diyos pala ang darating, Brother John. At walang iba dito, Brother John, alam natin na si Kristo ang siyang muling babalik. So binanggit ni Isaiah na itong babalik ito ay isang Diyos ito, Brother John. Narito, ito ang ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang ating Panginoon. Ating hinintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagligtas. Brother John, sa tagal na, Brother John, ng ating pamamalagi sa lupang ito, Brother John, ano? Punong-puno ng paghihirap. Pag tayo ay namatayan ng membro ng tahanan, tayo umiiyak. Pag ang tao ay mayroong cancer. Puno ng paghihirap, puno ng ang buhay sa lupa ito ay tagang masalimuot, Brother John. Ngunit sa panahon, mga kaibigan, na si Kristo ay babalik. Tuwang-tuwa ang mga tao. Brother John, itong ekspresyon na, Panginoon, buti na lang at dumating ka na. Hirap na hirap pa kami, Panginoon, sa lupang ito. So puno ng pagpapasalamat, Brother John. Ang mga katao ito, punong-puno sila ng pagpapasalamat na at least sa wakas, Brother John, nabigyan na rin ng gantipala ang kanilang pag-iantay sa Panginoon. Sa talata ding ito, Brother Noel, mayroon akong napapansin dito. Ito yung kanilang sasabihin. At sasabihin sa araw na yaon, narito ito ang ating Diyos. No? Papapansinin, itong mga taong naghihintay ay hindi tao ang pagtingin nila kay Kristo. Kilala nila na ito ang ating Diyos. Pangalawa, kilala nila, maliban sa kilala nila ang kanilang Diyos na dumating, hinihintay natin siya. Ito yung kanilang karakter na habang sila naglilingkod sa Panginoon, naghihintay pala ito. At ililigtas niya tayo. Ito na yung tinatawag, Brother Noel, na ito yung glorification. Ito na yung magiging glorified body na ang kalagayan ng lahat ng mga maliligtas. Ito ang ating Panginoon, hinihintay natin siya, tayo'y matutuwa, magagalak sa kanyang pagliligtas. Okay. No? Ito yung sabi din, at atin sinabi mo kanina, ang pagbaba ni Jesus Christ ay hindi na siya aapak sa lupa. No, bakit hindi na siya aapak sa lupa? Ito pa yung sabi niya, Brother Noel, susuguin niya ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanyang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, yung east, west, south, at saka north. No, sa dulo ng langit hanggang sa kabila. Okay. So, the gathering, Brother Noel, ang mag-gather sa mga maliligtas, yung mga anghel, ano? Mga anghel na lang. Kaya nga makikita ninyo ay kahit yung ito, ang namatay dito, Brother Noel, ang bata. Yung bata. No, pero pagdating sa resurrection morning, kasi dalawang grupo ang dadalhin ng Panginoon sa pagdating ng Panginoon, yung mga buhay na badatnan niya at saka yung patay, bubuhayin muna niya, di ba? Unahin niya itong mga namatay sa kanya, unahin niya itong bubuhayin. Tapos ibibigay na sa kanyang magulang. No, ito yung tinatawag na resurrection. Ito yung kalagayan, Brother Noel, no? Mayroon ka ba, Brother John, na kamag-anak o tatay o nanay na namatay? Marami akong... Umiyak ka rin, Brother John? Kahit sa aking papa, wala na akong papa ngayon eh. Umiyak ka? At hindi lang kahit sa mga kamag-anak, marami akong siniservisyuhan ng mga patay. No, habang ako na nakita ko yung lungkot, ano? Lungkot. Grabe talaga, Brother John, yung pag tayo ay hinihiwalay pansamantala ni kamatayan ang ating mga nasa buhay. Pero hindi pala yung Brother John nagtatapos doon. Meron palang isang malaking pag-asa, Brother John. Sa pagdating ng araw, pagdating ng ating Panginoon, ito yung magiging ating kalagayan. Patay man tayo o buhay sa pagdating ng Panginoon, isa lang ang sigurado, Brother Noel. Bubuhayin tayo. Salubungin natin, mabubuhayin tayo, at salubungin natin ang Panginoon sa
Mga alapaap. Mga alapaap. So ang pagdating ng Panginoon, sigurado tayo na nasa alapaap lang siya. Hindi sa lalapag sa lupa, Brother John, hindi. At sa pagdating ng Panginoon, wala din tayong mababasa sa Biblia sa kanyang during sa second coming ay mangangaral pa siya. Yan ang gusto kong punto yung sunod na ba? Punto Brother Mayroon John. tayong talata niyan sa Hebreo 9:28 ata, no? O 27, kayo na lang magbabasa. Dito tayo, kaya nga yung mga anghel natin, yung guardian angel, kapag tayo maliligtas, Brother Noel, no? Tuwang-tuwa din ang ating mga anghel. Kasi sila yung mag-cater sa atin papunta sa pagsalubong sa ating Panginoon kapag tayo'y maliligtas. Okay. At sapagkat ang panahon sa pagbaba nitong anghel na may susi ay kukunin na niya ang lahat na maliligtas. Mga sa kanya, maliligtas. Dito tayo kaya ang righteous go to heaven. Yung dalawang grupo. Pari itong yung mga buhay ito na inakyat at saka yung mga patay na binuhay. Binuhay na maguli. No? Kaya nga ito yung kalagayan nila. Okay. Ito, Brother Noel, ha? So, ang sabi ay dito, Brother John, dalawang grupo ito, Brother John, at nabanggit. Gusto namin i-emphasize kasi ito, mga kaibigan, yung dalawang grupo na to, hindi ito pinag-usapan kung Sabadista ka, Katoliko ka, Romano Katoliko ka, or Iglesia ka. Ano man ang reliyon, hindi ito pinag-usapan dito, Brother John, kundi dalawang grupo lamang ng mga tao ang kanyang datnan. Mula sa panahon ni Adan at sa ni Eva, ay mayroong mga tao, Brother John, na sumunod na tayo sa Panginoon. Kaya sila David, di ba sabi na ni Pedro, hindi pa umakyat si David sa langit. So sa ngayon, hanggang sa ngayon, Brother John, nasa lupa pa siya, natutulog, Brother John. So sa isa kong kaklase, sabi yan, nasaan ang mga patay, hindi sa sementeryo. Totoo po yun, LV, totoo yun. Na hanggang sa ngayon, Brother John, itong mga patay, masama ka man o mabuti, talagang nasa libingan lamang ito sa Brother John, nasa pababa ni Kristo yan. Bumaba si Kristo, ang kanya lamang inakyat ang mga righteous dead. At ang sabi sa isang talata mamaya, ang mga masasamang patay ay mananatili sa kanilang mga libingan hanggang sa loob ng hanggang sa 1,000 after ng 1,000 years. Si Kristo sa pagbaba niya, mayroon ding dalawang grupo ng mga buhay, Brother John. Ito mga living righteous at ang living wicked. Dito mga kaibigan, ang sabi doon sa 1 Tesalonica 4:17, iakyat niya kasabay ang mga righteous living, ang mga buhay, at ang lahat ng mga patay, ang mga buhay na masasama, Brother John, ay kanya itong papatayan sa hininga ng kanyang bibig. So mamamatay ang lahat ng mga tao. Gusto ko, Brother John, pansinin natin ang isang bagay sa naturo sa iba nating may sunod ba, Brother John, na slide? Ano bang okay, babalik muna natin, Brother John, isa pa. Ang gusto ko punto dito, Brother John, na ang sinasabi mo kanina, na sabi niya si Kristo ay mangangaral sa loob ng 1,000 taon o second provision. Bibigyan pa ng sunod na pagkataon ang tao. Mga kaibigan, ito po hindi turo ng Biblia. Ito po ay turo ng mga ngaral na nagbase sa kanilang sariling interpretasyon. Brother John, kung ako lang din ang tatanungin, gusto ko yun. Second provision, gusto ko yun. Kung yun talaga ang turo ng Biblia, mas gustuhin ko yun. So sa itong turo, bakit naman? Kung mayroong second provisions, bakit pa kung ngayon magpapakahirap, Brother John, na mamuhay na mayroong kabanalan? Hindi, kung pwede na naman pala, ang lahat ba, Brother John, ng Yose, ay ipasok ko na sa baga ko. Ang lahat ng mga kalasing na inumin, lagay ko sa sikmura ko hanggang sa makayanan ko. Total, meron pa namang second provisions, di ba? Common sense, mga kaibigan, sa among hindi po namin kayong gustong saktan. Ngunit ano lamang po ang application ng talatang ito, ay ano lamang ang aming gustong iparating sa inyo. Wala pong sinasabi sa Biblia na bibigyan pa ng second provisions sa mga tao during 1,000 years para sila magbago. Ikaw ay binibigyan ng Panginoon ng provisions na magbago araw-araw. Ang bawat araw ay isang provisions para tayo ay magbago. Binigyan ka ng Panginoon ng 70 years para mamuhay. Sa loob ng 70 years, mahaba ng provisions yun para sa bawat isa sa atin. Sapat na yun. Sapat na yun. Sobra-sobra na yung provisions na yun. Bakit pa ng Diyos bibigyan ng panibagong provision ng tao para maligtas? Hindi po yun ang turo ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia na pag ang tao namatay, judgment ang kasunod dito, Brother John, sa Hebrews. Ang sabi niya, after ng pagkamatay, ay paghahatol. So, hindi po yung turo ng Biblia, yung sinasabi na second provisions, hindi po yan sinasabi ng Biblia pa, mga kaibigan namin. So, ito na yung paghihiwalay. Ang ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, maghiwalay na ang righteous at saka wicked. Okay. Buhay man siya o patay,
ito na yung maghiwalay. Ating pag-aralan dito yung isang grupo. Napag-aralan na natin, natutunan natin yung isang grupo na sasalubong sa Panginoon. Saan sila sasalubong? Sa alapaap ng Mga sa alapaap, no? At ang magkikiter sa kanila ang mga anghel, okay. no? Yung buhay man sila o patay ay sasalubong tayo sa alapaap. Dadalhin na tayo sa langit na bayan. Pero ating pag-aralan ngayong Brother Noel itong dalawang grupo. Ang masama na buhay, anong mangyayari kapag darating ang Panginoon dito sa mga masamang buhay at sa mga patay na masama? Yan, okay. No, ito yung ating pag-aralan ngayon, no? At ito yung tinatawag ito ng mga loss. What about the loss? Anong mangyayari kapag darating ang Panginoon na sila'y hindi maliligtas, yung mga masasama? Ito yung ating nakikita ninyo yung ating screen. No? Ito yung pangyayari, Brother Noel, kapag darating ang ating Panginoon, tatakbo sila. No? Okay. Hindi nila kayang titingnan ang liwanag ng Panginoon. Saan natin yan mababasa? Yan. Dito sa Revelation 6:15 hanggang 17. Ito yung ating babasahin. At sino bang mga tao ito na pagdating ng Panginoon hindi maliligtas? Babasahin natin. Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan. Di pala basta-basta, brother, no? At ang mga mayayaman, ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya. Anong gagawin nila? Magsipagtago sa mga yungib at sa mga bato. Ito yung mga buhay na madatnan. Pero mga masama ito, hindi sila maliligtas. Okay. At sa mga bundok, at sasabihin nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan, at sa galit ng Kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan. At ito yung tanong, sino ang makakatayo? Ayan. Brother John, sinagot yung kanina ng mga grupo dun sa Isaiah 25:9 eh. Kasi ang kanilang tanong sino makakatayo? Meron ba? Meron, mga kapatid. Mayroon. Meron. Sinasagot itong tanong na to na iniwan ng mga tao na to na, isipin mo, Brother John, nagsisatakbo. Walang napili Mayaman, mahirap, ano mga katungkulan niya. Basta hindi naligtas pa din nagsitatago. Doon sa aming mga kaibigan na nakikinig dyan sa Buklod o kaya nakatira dyan sa Mayhuyo. Ito, Brother John, ang lagi kong pinapromote sa kanila, sa Bible study namin, na kung gusto nyo magpa-reserve ng kuiba doon sa Huyo, ay marami doon. Sabi ko man sa aming mga tutor ay, joke lang yan. Kumbaga mga Brother John, makita mo, ang reaksyon nila, extreme, Brother John, di ba? Extreme. Matinding pangyayari ito, no? Nagsisitago, nagsisigaw. Samantalang, Brother John, kung i-compare mo doon sa isang grupo kanina, napakapayapa ng kanilang reaksyon. Narito na ang aming Diyos. Hinihintay natin siya. So, samantalang ito ay nagsitago, Brother John. Sumisigaw sa mga kabundukan na takluban nyo kami. At ito yung napapansin ko, mas gusto pa nilang mahulugan ng bundok, mahulugan ng bato, kaysa titingin lang doong nakaupo sa trono. Pag titingnan mo yung larawan, di ba? Matindi yung kanilang kalagayan. Dito sa ano naman ang gagawin nitong mga taong tumatakbo na hindi makatingin na magpapahulog ng bato? Sumisigaw, no? Anong gagawin naman ng Diyos? Okay. Dito, Brother Noel, at kung magkagayoy, mahahayag ang tampalasan. Bakit mahahayag ang tampalasan? Sapagkat dito malalaman ng tao, kasi ngayon kasi, Brother Noel, hindi natin alam kung sinong maliligtas, sinong hindi. Okay. Kasi ang Diyos lang nakakaalam sa laman ng ating puso. Amen. So pagdating ng Panginoon, mahahayag na talaga yung tampalasan, yung hindi maliligtas. Amen. At anong gagawin ng Diyos? Napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. At sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagpaparito ay lilipulin. Nung mapapansin ninyo yung talata sa 2 Tesalonica, no? Papatayin lamang sila, Brother Noel, sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Kaya during the second coming of Christ, yung mga nagtakbo ng mga buhay, hingahan lang pala ito ng Panginoon. Mamamatay na sila. No? Sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagpaparito, lilipulin itong mga masasama. Kaya nakita natin yung larawan, habang sila nagtatakbuhan, hindi yan sila mahulugan ng bato. No? Wish lang nila, Brother John, na sana. Diba? Hulugan kami ng bato. Para na lang, kumbaga, para na lang na maitago lamang sana sila doon sa harapan ng Kordero na nakaupo sa luklukan. Pero papatayin sila ng Panginoon sa sulat sa 2 Tesalonica 2:8, hininga lang ng Diyos. Papatayin. So ibig sabihin, kapag dadalhin na ng Panginoon yung mga naliligtas sa langit, kung papatayin din niya yung mga masama, sino na lang natitira? Yan. So, balikan natin ang sige.
Kaya nga, ano ba karami itong mapapatay ng Panginoon sa kanyang pagdating? Pakibasa, Brother Noel. Sabi sa Jeremias 25 talatang 33, at ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy, magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Brother John, ay wala na pala maglilibing sa kanila kasi lahat na ay namatay eh. Kaya ito yung hiningahan lang ito ng Panginoon, pinatay lang ito, di ba? Mapapansin mo, mula sa isang dulo at ito hindi na ililibing. Wala na tong maglilibing sa kanila, Brother Ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, kung itong mga buhay na badatnan niya papatayin, sino yung natitira na buhay? Si Satanas lang. Kaya nga mapapansin ninyo, kung si Satanas na lang ang matitirang buhay sa ating planetang Earth, ito yung pangyayari na si Satanas ginapos. Nakukuha ninyo yung ibig sabihin. Kaya nga itong paggapos kay Satanas, hindi ito literal na paggapos, Brother Noel. Ito yung paggapos na isang sirkunstansyang paggapos, sapagkat nung darating ang ating Panginoon, dadalhin na niya sa langit yung lahat na maliligtas. At ang mga masama naman na buhay ay mamamatay din naman. Mamamatay. At ang dati namang patay ay hindi sila bubuhayin. Doon pa sila bubuhay sa after 1,000 taon. So ang kalagayan taga ni Satanas sa loob ng 1,000 taon ay nakatanikala siya, hindi po sa isang literal na nilagyan ng pusas, ng gapos, kundi siya ay nakatanikala sa isang circumstansya na kung saan wala po siyang matukso. Siya lang matitirang buhay kasi lahat ditong mapapatay ng Panginoon, wala nang maglibing eh. Kahit si Satanas, hindi na siya. Brother John, sa Jeremias 4:23, meron ka bang inilagay mayroon dyan sa titingnan natin. Ito yung second coming of Christ, i-review natin. Na yung second coming of Christ, yung pagbalik ng ating Panginoon, the righteous living, asin, dadalhin na sila sa langit. Ang righteous dead, bubuhayin. Tapos yung wicked living, papatayin sila. Yung sabi kanina, pinatay sila. Ito yung kanilang kalagayan. Kaya nga, dito, ay namamatay sila, bungo na lang sila lahat. Wala nang naglilibing. Nangangalat ang patay sa ibabaw ng lupa. Ating pag-aralan, guys, buhay lang yun ng mga masama ang ating pinag-aralan, Brother Noel. Ano naman yung mga wicked na mga patay pagdating ng ating Panginoon? Pagdating ng Panginoon, doon sa mga patay na mga masasama, ito yung kanilang pangyayari. Ito yung binanggit mo kanina. Pakibasa, Brother Noel. Ang sabi sa talatang 5 ay ganito, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabubuhay hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito, walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haring kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So, ito yung sinabi niya kanina kasi doon sa Tesalonica ating nababasa, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. Pero dito, binabanggit, Brother Noel, ang iba sa mga patay ay hindi. Sino itong iba? Ito yung mga masamang patay. Yung naiwang na doon sa libingan. Naiban. Kasi yung pagdating ng Panginoon, ang unang lalabas lang, Brother Noel, yung mga maliligtas sa salubong ito sa Panginoon. At ito, ang iba sa mga patay, hindi muna sila mabubuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. Nasa graph ba, Brother John, yan? Nasa graph ba natin dyan? Ito yung unang pagkabuhay. Kaya nga, mapalad at banal yung makasama sa unang pagkabuhay. Sabi niya, bakit sila, Brother John, mapalad? Dahil ang ikalawang kamatayan wala ay wala nang kapangyarihan. Ibig sabihin, Brother John, mayroon pa mamayang may climax ito, Brother John, yung ikalawang kamatayan. Kasi yung ikalawang kamatayan, yung pinag-aralan natin, yung nagdaan nating talakayan, yung imperno. Yung imperno. Patay na sila, ngunit bubuhayin sila uli para sunugin sa imperno. Brother John, yan ang sabi ng ating ibang mga kaibigan buhayin lang para patayin ulit. Para masakit. Masakit talaga ito, Brother John. Pero mas matindi yung kanila. Kasi walang katapusan. Mamaya. Tatapusin natin mamaya yung walang katapusan, titingnan natin ito. Kaya nga ito yung mga patay, pagdating ng ating Panginoon, hindi lahat ng libingan bukas. Kasi mayroong mga libingan na hindi mabukas ang libingan sapagkat yung mga hindi mabubukas pagkatapos na ng 1,000 taon. Kaya nga ito yung yung kanina, yung ating pinaghambing kanina, Brother John. Yung reaksyon ng dalawang grupo. Yung sa Isaiah 25 na kanina na narito, ito ang aming Diyos. At ang kabila, Brother John, ito naman yung sabi natin kanina, nabasa kanina, na sila yung mga nagtago sa mga kabundukan at sumisigaw sila na hanggat maaari sana itago na lang sila o
takluban lang sila ng mga bato kasi hindi Oo. na kaya tumingin sa At dito sa sa paghahambing Panginoon. din natin dito, Brother Noel, itong sa Isaiah at saka Revelation, itong dalawang grupo na maligtas at yung isang grupo na hindi maliligtas, saan man lahat ng mga tao sa buong mundo, kabilang tayo dyan. Oo. No? Kahit tayong dalawa, kabilang tayo kung saan tayo Oo. sa grupo niyan. Dalawa lang, di ba? Dalawa lang. Wala na pong pinag-usapan dyan kung anong ating reliyon, kundi saan tayong grupo dyan, mga kapatid. Pagdating ng Panginoon. Kaya nga, ito yung pangyayari kapag darating ang ating Panginoon, Brother Noel, nakita ko ang isang anghel na bumaba galing sa langit na may hawak ng susi ng kalaliman at may dala siyang panggapos, no? He laid hold to the dragon, no? Hinuli niya ang matandang dragon, ang serapente, and who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Ginapos siya sa 1,000 taon. Kasi itong mananatili si Satanas dito sa lupa na walang kasama, Brother Noel, nag-iisa lang siya. Ang mga tao dito sa lupa, puro mga patay ang kasama niya. Siya lang nag-iisa, ang kanyang kalagayan, ginapos siya sa 1,000 taon. Okay. Brother John, siguro hindi mo na isama yung Jeremias 4:23. Kung mayroon po may mga Biblia, mga kaibigan, ay may nakasulat dyan, ka. okay. Pero gusto pansinin pa isang Brother John na punto doon sa during 1,000 years. Ayan, ibalik ko na natin kaunti ano. Diyan ang Brother John. Ang gusto pong pansinin natin dyan, na doon po sa turo ng ating mga ibang mga kaibigan, ang sabi nila ay mayroong 1,000 years of peace. Mayroong kapayapaan, prosperity na kapayapaan sa loob ng 1,000 taon. Totoo po yun, mga kapatid. Totoo po na magkaroon ng 1,000 taon, Brother John, na kapayapaan. Ngunit po yung event, hindi po yun ang tugma sa event na nilalagay nila sa loob ng 1,000 taon. Kasi kung ating mapapansin, ang sabi po nila sa loob ng 1 taon, si Kristo ay mangangaral sa lupa. Magkakaroon pa ng conversion, Brother John, di ba, sa loob ng 1,000 taon. Pero kung ating ilalagay ang konteksto ng talatang ito sa ating pinag-aralan, ang Revelation 20, ang sabi niya, sa loob ng 1,000 taon, wala pala, Brother John, tao sa lupa. Mamamatay. Kasi sa pagdating ng Panginoon, mamamatay ang masama at ang mabubuti naman dahil sa langit. Ang mga patay na mabuti, inakis sa langit. Ang dating mga patay na masasama, hindi sila binuhay sa loob ng 1,000 taon. Doon pa, after pala, ng 1,000 years. So, totoo po yun na magkaroon ng total peace. Ngunit hindi sa kadahilan na si Kristo ay sa lupa, nangangaral. Hindi po yung dahilan, Brother John. Nagkaroon ng kapayapaan dahil si Satanas ay wala ng matukso sa loob ng 1,000 taon. Kaya payapa talaga, Brother John. Kasi nag-isa lamang siya. At dito din pala, Brother Noel, bago ko malimutan, nais ko ding ipapaliwanag na itong 1,000 taon, Brother Noel, literal year ito. No? Itong hindi ito symbolikal na mga taon, itong 1,000 taon, sapagkat ito yung sabat ito sa lupain, Brother Noel. Sapagkat ang kasalanan, bibigyan lang ito ng 7 araw ng Diyos. No, mapapansin niyo nang pumasok ang kasalanan, bibigyan lang niya ang kasalanan ng 6,000 years. At literal na is sa 6,000 years pagkatapos na darating ang Panginoon, Brother Noel, pagkatapos sa 6,000 years, tapos itong 1,000 years, ito yung judgment day hour ito. Kaya nga ito yung tinatawag na millennial judgment. Mamaya atin itong ipapaliwanag sapagkat hindi na ito symbolical number itong 1,000 years. Literal year ito. Kaya kapag ating titingnan ito, at ang pagkakaiba dito, sa pag-umpisa, nakikita ninyo yung ating screen, no, ating larawan, 2 uring pagkabuhay itong 1,000 taon. Ang unang pagkabuhay, ito yung pagdating ng ating Panginoon, Brother Noel. Pasimula sa 1,000 taon yun. Pagpasimula, the beginning of 1,000 years, Christ will come at kukunin na niya lahat na maliligtas. At yun din ang punto na kung saan, sa pasimula ng 1,000 years, sinunggaban ang dragon. Yun din yung pagdakip at paghulit at paggapos. So, kung pakinggan nyo, mga kaibigan, kung pakinggan nyo lamang at i-analyze nyo ang pangyayari, this makes sense, di ba, Brother John? Napakaganda ng mensahe ng Revelation na hindi tayo taga malilito. Tagang kung ang picture, it fits, no? Tagang nag-fit siya sa dapat yung kalalagyan. Bumaba si Kristo, nagkaroon ng 1,000 taon, nagkaroon ng kapayapaan, si Satanas ay nag-iisa dito sa lupa. Kaya ang picture ay talagang makikita mo talaga na it fits talaga dito sa ating pinapaliwanag. At isa din yung pangyayari, yung sabi nilang mangangaral si Kristo, wala talaga yun sa konteksto doon sa Revelation 20. Na mayroon kang mababasa na si Kristo nangaral. Di ba? Wala kang mababasa kahit babasahin mo yung
lahat na bersikulo sa Revelation In fact, 20. sabi ng Brother John, mag-ingat kayo kasi pag sinabi nila na nandun si Kristo, huwag kayo pumunta. Yan sa Mateo, mababasa natin yan sa Mateo 24, 23 hanggang 26. Paalala talaga yan ni Kristo yun. Paalala, yung mga warning ni Jesus Christ. Kaya nga, dito sa ating screen, mayroong pagkakaiba yung first resurrection at saka second resurrection. Kasi yung after 1,000 years, ito na yung executive judgment. Mamaya, doon natin mamaya makita natin yung executive judgment mamaya. Executive judgment. Kaya nga, pag titingnan natin, and he cast into the bottomless pit, pagkatapos niyang mahuli, magapos, itatapon siya doon sa bottomless pit, Brother Noel, and shut him up, and set a seal on him, so that he should not deceive the nation no more till the 1,000 years were finished. But after these things, he must be released for a little while. Pagkatapos sa 1,000 taon, kalaga na lang siya, Brother Noel, kaunting panahon. So, ang 1,000 taon, pasimula na siya ay ginapos. Ang after 1,000 years, doon naman siya kinalagan. Pero kaunting panahon na lang. Kaunting panahon na. Makikita natin kung bakit siya kinalagan ng kaunting panahon. Paano ba siya kinalagan after ng 1,000 years? Okay? Ating titingnan, doon sa original kasi, yung bottomless pit. Ito rin Brother John yung salita na ginamit dun sa Genesis. Nung ang sanlibutan ay wala pang form. Tinatawag doon sa Hebrew, tinatawag siya ng abusos. Ang ating sanlibutan kasi dati without form and void. Empty siya. Empty. So, nang ginagamit ito sa Revelation, sa Griego, abusos din ang ginagamit na kapag kukunin na ng Panginoon ang lahat na maliligtas, dadalhin na sa langit, ang mukha na sanlibutan na maiiwan dito katulad na doon sa Genesis. Okay. Now, ang forma niya ay empty at saka broken siya. Kasi wala nang natitirang tao, wala nang laman. At ang natitira lang si Satan, no? Satan is bound in chain of darkness of desolate earth for 1,000 years. Kaya nga, magiging desolate cities ito. Kaya nga, yung mga magandang building natin, magandang syudad, Brother Noel. Picture naman natin, Brother John. Para meron tayong remembrance, Brother John. Kasi pag darating pala ang Panginoon, masisira na ito. Wasak lahat, Brother John. Wasak. Kasi kung siguro meron din tayong talakayin yung tinatawag na 7 salot, Brother John? Mas maganda din yun. Anong mangyayari? Ating itatalakay din yan. Kaya ito yung hinihintay mong Brother Noel. Kanina ko ito, Brother John, hintay. Okay. Atin po pansinin, yung sinasabi na yan na si Kristo ay mangangaral sa loob ng 1,000 taon. Meron ba bang tao sa loob ng 1,000 taon, Brother John? Okay, basta natin ang sinasabi ni Jeremias, isang pangitain na ipinadala sa kanya ng ating Panginoon. Ang sabi sa Jeremias 4:23 ay ganito, mga kapatid. Aking minasdan ang lupa at narito, sira at walang laman. At ang langit ay walang liwanag. Hindi po ito, Brother John, yung sitwasyon na before creation. Hindi po ito. Bakit? Ang sabi niya, aking minasdan ang mga bundok at narito, nagsisiyanig. At ang lahat ng burol ay nagsisiindayon. Ako'y nagmasid at narito, walang tao. Ibig sabihin, Brother John, hindi ito ang state na sabi kanina, abusos na before creation, hindi ito siya. Kundi ito yung panahon na si Kristo ay bumaba. Okay. Bakit walang tao? Dahil at ikinana pinaliwanag na ang mga tao na masama ay nangamatay. Patay lahat, no? Patay ang lahat ng masama at ang masamang patay ay nanatili sa kanilang mga libingan. Inakyat ni Kristo ang mga mabubuting patay, binuhay sila, at ang mga mabubuting buhay ay inakyat pareho. Kaya pinakita sa kanya ni God kay Jeremias ang isang pangitain in the future na ito pala ang mangyayari sa sanlibutan sa pagdating ng panahon. Walang tao, Brother John. Walang tao. Kaya nag-iisa talaga si Satanas during 1,000 years, wala siyang matukso. Kaya siya talagang ginapos, hindi ng tanikala, kundi tanikala ng pagkakataon, circumstansya, Brother John. At dito, binabanggit dito, ako'y minasdan ang bundok, narito nagsisiyanig, at ako'y nagmasid, narito walang tao. Ibig sabihin, kahit liwanag, Brother Noel, minasdan din niya, ang langit ay walang liwanag. Napapansin ninyo yung panliwanag niya? Kasi nung pagdating ng Panginoon dito, Brother Noel, pinatay lahat ng mapupugnaw kasi yung masasama, di ba? At dito, sabi niya dito sa 26, ako'y nagmasid, narito ang mainam na parang, nagiging ilang, at lahat ng mga bayan niya o nangasira, kahit ano para ganda yung syudad, no? Sa harapan ng Panginoon, sa harap ng kanyang mabangis na galit. Sapagkat narito, ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira.
gayon may hindi ako gagawa ng lubos na Okay. Ito kawakasan. naman, Brother John. No? Oo. Ito yung Ah. hindi pa magwawakas ito. Okay, Brother John, sandali, ano? Gusto ko lang pansin natin ang salitang lubos na kawakasan. Ito rin yung maiksing panahon na ibinigay kay Satanas doon sa after 1,000 years. Yung Kasi- lubos na kawakasan, hindi niya ginawa ito sa pagbalik niya, hindi agad dinagyan ng lubos na kawakasan. Kasi mayroon pang Kunting panahon. Kunting panahon Oo, si Satanas. Diba, mga kaibigan? Ah. Kumbaga, ang talata dito at talata doon, kung atin lamang ito pag-ihambing, Brother John, pagsama-samahin, magkatugma siya. magkatugma sila ito. Makakuha tayo ng isang magandang picture mula sa kanila sa mga talatang na ating pinapag-aralan ngayong gabi na to. So malinaw, mayroong talata talaga sa Biblia na mayroong nakita ang propeta na mayroong panahon pala ng ating sanlibutan, walang tao. Walang tao talaga. No? Kaya nga hindi ibig kayong 1,000 taon hindi kung mangaral si Kristo dito, walang tao pala ditong buhay. Walang tao talaga. Kaya nga Brother hindi John. pwede yan. Hindi pwedeng i-apply, Brother No, John. hindi pwedeng i-apply na mangaral pa si Si Kristo. Kristo. No? Sa lupa si Satanas lang ang natitirang buhay, nakakulong ang kanyang kalagayan. Kaya ang lupa din walang liwanag, parang nilagay siya sa bottomless pit. Oo, madilim. Madilim, no? Sinarhan, tinatakan, nilagyan pa ng kandado sa ibabaw. Ngayon dito, ano naman ang mga naliligtas na dinala sa langit? No, atin na nakikita ang larawan dito sa lupa eh. Sa loob ng 1,000 taon. So sa 1,000 taon, ang mga tao dito sa lupa patay lahat. Okay. At ang mga naliligtas dinala sa langit, tapos si Satanas, siya na lang nag-iisa dito sa ating planeta. Silipin natin, Brother John, ang langit. Ano nangyayari doon sa loob ng 1,000 taon? Ating titingnan ngayon sa tala sa Biblia, ano bang mga pangyayari, no? Ano bang karanasan sa mga dinala doon sa langit? Okay. Bakit 1,000 taon lang to? Oo. No? Kaya nga mayroong nagsasabi, ito'y bakasyon. Oo. No? Grand Pero, vacation to. No, sabi niya, grand vacation ito. Pero hindi lang ito grand vacation, ito yung tinatawag sa Biblia na millennial Judgment. judgment. Yun no? tayo na sinabi mo. Yun yung isang paghatol sa langit. Ano bang nakasulat dito, Brother Noel? Okay? Ako magbabasa, Brother John. Ikaw. Okay, sabi niya, at nakakita ako ng mga trono at may mga nagsisiupo sa mga ito. Sila'y pinagaluban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinagutan ng ulo. Ihinto mo na, Brother John. Sige, diyan mo na. Kanina sa aming isang tinuturuan, Brother John, ay ipinakita ko sa kanya ang picture ng buhay niya na dadanasin, Brother John. Kung ang isang tao ay mag-decide na lalaban sa agos ng sanlibutan, talagang maraming pagsubok ang darating sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, handa ka na ba kung sakaling dumating ang panahon? Handa ka bang itaya ang buhay mo alang-alang sa Panginoon? Handa ka bang ibigay ang liig mo? O kasi ito sinasabi ng Panginoon eh. In advance na, Brother John, binigyan na nila ng warning ang mga tao na tagang magbibigay ng kanilang buhay pa sa Panginoon. Ibibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. So, handa ka ba? Yun ang sabi ko sa kanya, pag-isipan mo, ito ang pasimula ng maaaring magkaroon ka ng pag-uusig mula sa iyong asawa, sa iyong sa buhay, mga magulang mo, kung ikaw ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero aming ipanalangin, sabi ko kanya, Brother John, na sana ikaw ay magtagumpay. So, ito sila, Brother John, ang katangian ay sa kanila ay pinagutan ng ulo dahil sa patutuon ni Kristo at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumasamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang mga noo o sa kanilang mga kamay. At sila'y nangabuhay at naghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Papansinin mo, ito yung isang kasi ang book aklat kasi ng Apokalipsis 20, Brother Noel, nahahati lang siya sa 3 paliwanag. Okay. O 3 o 4 na paliwanag. Yung unang paliwanag, yung pagdakip. Pagbaba ng anghel, dinakip si Satanas. Okay. At pagbabasa hanggang 3 yun. 1 to 3. Okay. Yun yung larawan nating binabasa kanina. At itong larawan sa 4 hanggang 6, dito natin makikita Judgment. yung mayroong judgment dito. No? Nakakita ako ng mga trono. Okay. Yan, yung mga trono. Lahat ng mga maliligtas, pagdating nila sa langit pala, Brother Noel, mag-participate sila sa tinatawag na millennial judgment. Uupo sila sa mga upuan at may mga nagsisiupo sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng anong pinagkaloob sa kanila? Karapatang maghatol. Okay. No? Kaya kung maliligtas tayo, Brother Noel, uupo tayo doon, bibigyan tayo ng Panginoon ng karapatang maghatol. At sino itong binigyan ng karapatang maghatol? Ito, Brother Noel, yung binabanggit,
yung mga kaluluwa ng pinugutan ng ulo. Okay. Yung mga martyr. Okay. Yung No? hindi sumamba sa hayop. Pinugutan ng ulo, ito yung mga martyr. Pangalawa, yung hindi sumamba sa hayop o tumanggap ng tatak niya, no? At sila'y nangabubuhay, magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Bakit ito ang larawan ng talatang ito? Sapagkat ito yung tinatawag na millennial judgment. Okay. 1,000 ito, Brother Noel, 1,000 taon na paghatol. Nais ng Panginoon, isatisfy niya ang lahat sa judgment na ito, isatisfy niya ang lahat na maliligtas. Sino naman, Brother John, ang audience nito? Kanina ba sabi mo kanina kasi doon sa investigative judgment, sa yung bago dumating si Kristo, ang audience doon ay mga angels, di ba? Angels. Ngayon naman sa millennial judgment, sino naman ngayon ang mga audience nito, Brother John? Ang audience dito sa judgment na ito, ang mga sent na mga ligtas. Okay. Kasi ang ano dito, Brother Noel, ito yung ipapakita ng Panginoon yung kanyang justice system. No, for example, ano ba itong justice system? Lahat ng mga record ipapakita ng Panginoon sa mga banal. Bakit ang iyong kapitbahay hindi naligtas? Bakit, Brother John? Sabi mo si Brother Noel, saan ang Panginoon? O bakit si Brother Noel wala dito? O bakit sabihin mo rin, o bakit si Brother John wala dito? O kaya si Sir Pasamba, sabi natin. Bakit kaya nga mayroong mga records. At sa bawat doon, kasi ito, brother, bakit mayroong millennial judgment? Kasi nais ng Panginoon, ipapakita niya ang mga record book. Kasi ayaw ng Panginoon na susunugin sila sa impyerno without the knowledge of the righteous sa mga kaso nila. Ano bang kaso? Bakit siya susunugin? Kasi ang tao pa naman na expect ko na nandoon ay wala doon. Okay. Tapos yun pala sa labas na susunugin. Siyempre, kung sa isip ko hindi na satisfied yung aking question sa isip ko, maaaring darating ang punto sa eternity na muli namang ako magre-rebuild may magda-doubt ka maaari. Bakit yung aking pamangkin o bakit yung aking asawa wala dito? May iwan seed ng pagre-rebuild na hindi na satisfied sa aking puso. Darating ang panahon na muli namang babangon ang rebellion. So ito ang ayaw ng Panginoon na mangyari na muli, na ang rebellion ay muli pang babangon, Brother John. Sa ikalawa. Kaya nga dito, ito yung malinaw, ipapakita ng Panginoon yung kanyang verdict. Siguro ba, John, meron tayong mga aklat na mababasa dyan, ano? Dito, ating pagbabasahin, mayroon bang mga patunay sa ibang aklat? Kasi ang natin, kapag ang isang talata, mayroon itong suportado ng ibang mga talata, ito ay magiging matibay. Sabi sa 2 o 3 talata, pwede ma-establish ang katotohanan, di ba? Kaya ating laging ginagawa, Brother John, 2 o 3 talata para natin ma-establish ang katotohanan. Mayroon bang katotohanan na ang mga maliligtas, magiging tagapaghatol sila? Mayroon. Saan po natin mababasa? Sa 1 Korinto 6:2. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga banal ay magsipaghatol sa sanlibutan? At kung ang sanlibutan ay hahatulan ninyo, hindi ba dapat magsipaghatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Sa 3, dito yung sabi niya, Brother Noel, hindi ba ganinyo nalalaman na ang ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa mga bagay na ito? Okay. No? Mapapansin ninyo, at itong tinutukoy nito, kailan ba mangyayari na ang mga banal magsipaghatol sa sanlibutan? Doon yung, Brother Joe, kanina sa 1,000 taon. No, okay. Na ating hatulan. At hindi pwede na tayo ngayon maghatol tayo sa sanlibutan sapagkat mayroon ng mga presidente ngayon. Okay. No? Hindi tayo pwedeng makapaghatol sapagkat mayroon ng mga senador na tagapaghatol. Judges, may mga judges tayo sa ngayon. May mga judges na ngayon, di ba? Okay. Hindi na pwede na magiging tagapaghatol ang mga banal sa sanlibutan. So, ang application nito, doon talaga ito siya, ang tamang setting ito, doon sa 1,000 years. No? Kaya nga ito yung millennial judgment. At naalala ko mayroong nagtanong, Brother Noel, kay sa dating daan, si Brother Ile. May nagtanong kay Brother Ile, Brother Ile, ano ba ang higit na mataas na kalagayan, anghel o tao? Alam niyo, ginamit ni Brother Ile itong 1 Corinthians 6:3. Sabi niya, mataas ang tao kaysa anghel. Bakit? Sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Sabi niya, so sino ngayon ang mataas? Yung hahatulan o yung tagapaghatol? Pero, maiba ako ng konti, Brother John.
Sino kaya mga anghel ito na nire-refer? Yung mga nagkasala mga anghel o yung mga anghel na iwan doon sa Oh. langit? Ang mga anghel dito, Brother Noel, nahahatulan ng mga banal. Aha. No? Kasi ang mga banal dito ang tagapaghatol. Aha. Hindi yung mga anghel na nasa langit. Ah. Kundi, ang mga anghel na kasama ni Satanas, ito yung hahatulan ng Amen. mga banal. Banal. Kasi kasama din sila sa mga kaso, Brother Noel, sa pagtukso sa iyo. Oo. No? At itong mga paano ka tinukso, makikita mo na ngayon, doon sa recording book, ay, sino ba yung nagtukso sa akin doon? O makikita mo na dito, na kasama din. At ito, hindi na natin hatulan sila kung paano sila maligtas. Okay. Kung di, ang hatol na gagawin dito, Brother Noel, yung mga banal, kung gaano sila katagal masusunog doon sa apoy. Kasi may mga, sa sulat ni Ellen G. White, may masusunog na katulad lang ng papel, Brother Noel. Sandali lang. Sandali, kasi yung kasalanan nila maliliit. Okay. No, mayroon namang iba na medyo matigas-tigas kunti, no? Mas mahaba. Matagal-tagal yung bago sila magiging abo. Pero lahat dito magiging abo, pero depende sa kanilang kasalanan, gaano sila katagal masusunog. Actually, Brother John, hindi lang masasulat Mrs. White, kundi pag yun sa isang parabola na bigay ng Panginoon, yung siyang nakaalam na mas maraming katotohanan ay mas maraming palo ang kanyang natanggap. Di ba? Sa isang parabola, so ganun po ang application nito na kung ang isang tao na masama ay lubos na masama talaga, mas mahaba ang kanyang itatagal doon sa apoy na yon. Sa pagsunog. Kasi kahit na dito sa pag-apply ni God ng judgment, ay makita mo pa rin ang fairness, di ba? Kasi kung ang isang namang tao taga mahabang kasalanan niya na pinamuhay ang 70 years sa kasalanan, ay ito naman ay 10 taon na siya naging masama o kaya 5 taon na siya tapos namatay siya na masama. Hindi naman ganun kahaba, Brother John. Hindi siya pareho ang haba na itatagal doon sa apoy na yon. So kahit na doon makikita natin ang fairness ng judgment ni God. Dito talaga, at sa judgment na ito, lahat dito na ang audience ng Panginoon, nasatisfy talaga sila. Amen. Sa judgment. Now, dito tayo sa kasunod, no? At ito yung, ikaw magpapaliwanag dito, Brother Noel. Sabi ganun ng isang manunulat, Brother John, ikot ko yung sinasabi ni C. Mervyn Maxwell. Ang sabi niya, functioning in their dual capacity, they fill the crucial role in the great controversy process. They will confirm, ito yung dito na pinitutok ng Brother John, ito yung mga tao na maliligtas na nakasama doon sa paghahatol. They will confirm to their eternal satisfaction how earnestly and patiently God cared for the lost sinners. They will perceive how heedlessly and stubbornly sinners spurned and rejected His love. They will discover that even seemingly mild sinner secretly cherish aggressive selfishness rather than accept the value system of their Lord and Savior. Ito, Brother John, yung binabanggit mo rin na yung eternal satisfaction, kinakailangan talagang ma-confirm sa bawat isa kung bakit ang kanilang mahal sa buhay ay hindi napasama doon sa loob ng Holy City na yon. Bakit sila nawala? Bakit sila hindi napasama doon sa unang pagliligtas? So, Brother John, ay makukuha suot mo yung mga libro, yung iba't ibang mga aklat dito. Mayroon ba tayong... hindi ko na nasama yung tatlong aklat. Di ba? May tatlong aklat yun. May binabanggit kasi dyan, mga kaibigan, sa Revelation 20 verse 12. No? At binuksan ang mga aklat. Ang aklat ng buhay. Pwede nyo pong ilista yung mga kaibigan. Tatlo po yan. Aklat ng buhay. Ang ikalawa po, ang aklat ng kamatayan. No? And ang sino mang hindi natagpa sa aklat ng buhay, yun yung kanilang pangalan nakatala sa aklat ng kamatayan. At ang ikatatlong aklat ay matatagpuan natin sa Malakias 3:16. Tatlo po yan. Tandaan nyo po, pwede nyo pong isulat Malakias 3:16. Ang sabi doon sa mga ikatatlong aklat na yun, sa Book of Remembrance, Book of Remembrance po ang tawag doon. Ang sabi niya, ang lahat nating mga sinasabi, lahat natin sinasalita, tayo mga nag-uusap-usap tungkol sa Panginoon, ito ay itinatala ng ating mga anghel. So wala po tayo maitago sa Panginoon, Brother John. Nakatala lahat. Ang pinakalitlita nating motibo, ang ating sinalita, nakala natin tayo nakarinig, lahat yun ay tinatala ng ating mga anghel at ito ang kanilang magiging batayan nila sa tinatawag na millennial judgment. Hahanapin ako ni Brother John. Panginoon, nasaan si Brother Noel? Bubuksan ng aklat, Brother John. Titignan sa Book of Remembrance, ano ba sa bahagi ng buhay ni Brother Noel at hindi siya napaparito. So sa tanong ni Brother John, ipapakita sa lahat ng mga maligtas, Brother John, isang open book ang buhay ng isang tao na hindi naligtas para sa nagtatanong tungkol dito. Titignan, ito ang petsa, ito ang kanyang ginawa, kasalanan na hindi nahinga ng tawad.
So, sa loob ng 1,000 taon, ito ang proseso, Brother John. Millennial judgment. Pupunuin ng Panginoon ng katotohanan kung bakit hindi naligtas isang tao. At ang sabi sa ating binasa, they were stubborn, Brother John. Ano sabi ng Stubborn talaga yung kadahilanan, no? Sila ay talagang nananatili na nanghawak doon sa kasalanan. Otherwise, hindi na ng Panginoon, sila ay mahiwalay sa kasalanan. So, wala na ang pananagawa. Ang sabi niya, nagawa ko na ang lahat ng pwede kong gawin. Pero sila ay nananatili sa kanilang kasalanan, kaya wala na akong nagawa. So, darating ang panahon, after ng, mamaya, si Brother John, mahaba pa to, di ba? Sabi nila, true and just are your ways, O God. I-admit talaga ng bawat isa. Maging si Satanas, Brother John, mamaya, no? I-admit niya rin talaga na ang judgment ng Panginoon ay talagang fair. Fair. Wala na silang, kaya nga, nakikita natin yung larawan, maraming mga tao ay kasama sila sa judgment na gaganapin doon sa langit. Ito pong suporta din ito, Brother Noel, na itong mga righteous kasama sila sa paghahatol. Okay. Katulad dito sa Mateo 12:41, sabi, ang audience ni Jesus Christ dito, yung mga Pariseo Okay. Pero sabi ni Jesus Christ, magsitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninibe. So, during the judgment time, itong mga tao sa Ninibe, tatayo ito sa judgment. Grabe, no? Nakasama ang mga lahing ito, yung mga lahi, generasyon sa panahon ni Jesus Christ. At ito'y hahatulan. Yung mga Pariseo pala, hatulan ng mga tao sa Ninibe, di ba? No? Diba, mapansin mo? Sapagkat sila'y nagsisi sa pangangaral ni Jonas at narito, dito may lalong dakila pa kay Jonas. Magbangon sa paghuhukom ang reyna sa timugan, kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan. Grabe, no? So, yung reyna at yung mga tao sa Ninibe, maligtas para yung tao sa Ninibe, mag-participate sila sa judgment. At sinong hatulan nila? Yung mga Pariseo. Ito, noon pa yun, kasuklam-suklam itong mga tao na naninira sa Ninibe, pero magiging tagapaghatol pala. Grabe, no? Kaya, Brother John, dito rin natin masasabi na ang isang tao sa ngayon na makita natin na masama ay talagang hindi na siya magbabago. Meron pa talagang chance, no? Ang kaligtasan ito na ipinabasa natin ng Panginoon hanggang tayo ay nabubuhay. Meron pag-asa pa yan. Ngunit, sige, Brother John, hindi ko na muna, kasi hahaba ng Brother John. Dito, ang paghatol na ito, ang millennial judgment, no? Anong hatol na gagawin nila? No? Ating titingin dito. Hindi na ito hahatulan natin na maligtas pa yung masama, Brother Noel. Hindi na. Hindi na, kasi nahatulan na sila ng Panginoon na sila hindi karapat-dapat. Ang pangalan nga nila, nilagay na ng Diyos sa aklat ng kamatayan. Okay. Pero itong mga pangalan na nakalagay sa aklat ng kamatayan, inimbitahan ng Diyos ang mga maliligtas na nakasulat na aklat ng buhay para ipapakita niya yung justice system. No, itong hustisya na, ito yung paghatol na ginagawa, ito na yung berde ko. Hali kayo, participate kayo dito. At ang hatol, kayo at ang Diyos at ang mga lahat na maliligtas, sila naman ang maghahatol kung ano naman ang gagawin nilang hatol sa kasunod na judgment, yung executive. Kasi yung executive judgment, ito na yung pagsunog. Executory na ang ano niya. So, pagsunog na yun sa mga masama, actual na pagsunog. So, ibig sabihin, walang susunugin sa imperno without the knowledge of the righteous. Amen. Ganun ang ibig sabihin sa paghatol na ito. So, kung mayroong itatapon doon, alam ng mga banal, yung kasalanan niya, yun yung kasalanan niya. Okay. Para, ulitin ko ba dyan, doon po sa pre-advent judgment, yun po yung isa pa na tatalakayan natin sa, yung tinatawag na 2,300 days, Brother John. Yun yung tinatawag na pre-advent judgment, na kung saan ang lahat, nahatulan na. It's either na tayo ay maligtas sa pagdating ni Kristo, o tayo ay mamamatay doon sa ikalawang kamatayan. Ito pong millennial judgment, confirmation ito, Brother John. Confirmation mula sa mga matuwid na naligtas na itong palang gagawin ni God na katulad doon sa mga hindi naligtas ay tama. Confirmation naman ito. Wala sa millennial judgment po, hindi na po hahatulan ng isang tao para sa maligtas. Hindi na. Doon po sa pre-advent judgment, tapos na. Sarado na po. Kaya wala po sinasabi na second chance. Kailang ang audience ng Panginoon doon, mga anghel. Hindi po tayo kasi pwede mag-kwan doon. Malalalaman niyo po yun. 2,300 days, sa sunod namin na segment, mapapag-aralan niyo po yun kung paano tayo aapi. Kasi sabi ni Kristo, sabi niya, in all shall appear in the judgment seat of God. Lahat. So, kung tayo ay nasa lupa, paano tayo maka-appear doon? So, yun yung mga kapatid, mga kaibigan sa amin na nanonood. Ito po yung sa masayang talakayan. Kami po na ni Brother John nasisiyahan na itong katotohanan na to, maibahagi namin sa inyo
na wala po kami dito sariling idea o sariling kaisipan, kundi ano lamang po sinasabi ng Biblia tungkol sa kalagayan ng tinatawag na millennial judgment. So dito tayo sa kasunod. Sa pagmatapos na itong paghatol, Brother Noel, alam na ng banal yung paghatol. Ano naman ang mangyayari pagka matapos na itong 1,000 taon na paghatol, yung millennial judgment? No, anong mangyayari kapag matapos na ang 1,000 taon? Ito yung mangyayari. No? Ang kasunod na mangyayari, Brother Noel, kapag matapos na itong 1,000 taon, mababasa natin ito sa Apokalipsis 21:2 at saka 10, bababa na itong bagong Jerusalem. Itong bagong Jerusalem, ito yung siyudad ng Diyos na minamahal. Okay. Saan ito bababa itong bagong Jerusalem? Bababa ito sa ating planetang Earth. No, kung ibig sabihin, itong napag-aralan na natin ito, no, sa pinapaliwanag ko na sa inyo itong bagong Jerusalem. Ito yung 2,400 kilometers na pure gold. Nandito na ang trono ng Diyos. At kapag maliligtas tayo, dito na rin ito yung mga manahin ng mga lahat na maliligtas. Galing sa langit, bababa ito sa ating planetang Earth. Mababasa natin yan sa Apokalipsis 21:2 at saka 10. Sabi ni Juan, aking nakikita na bumaba ang bagong Jerusalem na minamahal papunta sa ating planeta. Okay. At pagdating dito sa ating planeta, Brother Noel, pag ating babasahin naman itong Zacarias, aapak si Jesus Christ. Kasi yung second coming ni Jesus Christ, hindi siya umaapak sa lupa. Hindi siya bumaba Sa alapaap lang siya, naghintay lang siya doon sa mga banal na aakyat sa langit. Pero sa third coming, ito yung ikatatlong pagbabalik ni Jesus Christ, yung pagkatapos sa 1,000 taon, aapak na siya sa Mount Olive. Okay. Sabi niya dito, aapak ang paa ni Jesus Christ sa bundok ng Olibo, at itong bundok ng Olibo mahahati sa apat. Okay. No, from east to west, north and south to north, at itong bundok ng Olibo magiging bale, malaking bale, at ilalapag na dito ang bagong Jerusalem, at kasabay dito mabubuhay lahat ng mga patay. Yan. Isa pang punto, Brother John, gusto ko baka makalimutan. Mamaya kalimutan ko, Brother John Okay. Kung ating mapapansin, doon sa second coming ni Christ, wala po sila nakita o nabanggit tungkol sa banal na syudad. During 1,000 years, wala din silang binabanggit tungkol sa banal na syudad. Ngunit paggising ng mga namatay, nandoon na yung banal na syudad. So, ibig sabihin, kasabay lamang ito, Brother John, itong pagbaba ng Holy City at pagkawala kay Satanas. Ibig sabihin na nakawala sa Brother John kasi ang katapusan ng 1,000 taon, yun yung kakalagan siya Kakalagan siya. So, pakawala na siya sa gapos niya. Bakit siya, Brother John, baka ba masyado kong advance? Okay lang. Walang problema yan. Okay, so sa after 1,000 years, si Satanas ang sabi ay, papakawalan siya sa kanyang paggagapos. Bakit na siya pinakawalan? Dahil after 1,000 years ang sabi, ang lahat ng mga masasama ay muling babangon. Uy, sabi ni Satanas, kayang-kaya, dami na namin. Meron naman akong matutokso. So, yung kanyang circumstansya, talagang nag-fit in itong paliwanag ni Juan, ni Apostol ni Beloved John, doon sa mga talatang magkakasunod. After 1,000 years, si Satan ay pinakawalan dahil naman sa ang mga tao ay nabuhay. So, ngunit ang sabi ba dyan, munting panahon lamang ay bibigay sa kanila. Tandaan ninyo, pagkalagan siya sa kanyang bilangguan, kunting panahon na lang mayroon si Satanas. Ating titingnan ang talata. Kaya nga, ito yung sabi pala niya doon sa 21:2. Ito yung pagbaba sa Brother Noel sa syudad. No? Then I John, so the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepare as a bride adorned for her husband. No? Nakikita niya, bumaba ito. At saan ito papunta sa ating planeta? Now, nang then, I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them. Okay. So, ang tahanan ng Diyos, ibaba ito sa atin kasi mananahan na siya nakasama natin. Grabe, Brother John, isang pribilehyo ito, mga kaibigan, na kasi itong tabernacle, sa ngayon, Brother John, sa ngayon, ang tahanan ng Diyos, ito yung nandoon sa third heaven. Kasi binabanggit, diba, may tatlong langit, diba? Starry, atmospheric, starry, at saka yung heaven of heavens, na kung saan nandoon ang trono ng God. Itong tabernacle, mga kapatid, mga kaibigan, ito yung dwelling place ng Panginoon. From here, dito sa kanyang tabernacle, kanyang kinokontrol ang buong San Sinocob. Ang lahat yung mga nilikha, doon niya pinagmamasdan, ano ba nangyari doon sa dulo? Ito ang control system. Kumbaga, ito yung pinakamalakanyang sa ngayon. Ito yung White House. Diyan nananahan ang ating Diyos. Darating ang panahon, mga kaibigan,
na sa pagdating ng pagkatapos ng 1,000 taon, ibababa niya, Brother John. Sa ating Sa planeta. ating planeta, ililipat niya ang kanyang control system sa ating planeta. O gaano niya kamahal ang planet Earth na kung saan dito pinatay ang kanyang anak. O, ibinaba ng Diyos ang sentro ng kanyang government dito sa planet na once before naging rebellious. O, grabe ang pagmamahal ng Hindi Diyos. yung pagmamahal ng Panginoon. So, dito na yung mula sa planet Earth to, dito na niya ngayon i-control ang lahat ng kanyang mga nilikha. So, darating ang panahon pala, Brother Noel, na ang ating planetang Earth magiging Sentro na ng universo. siya ng universe. Ah. Grabe pa pala. Ito yung, bakit ito ginawa ng Panginoon? Kung ito kasi mayroon akong, iniisip ko yan, Brother Noel. Bakit kaya darating sa punto na ang kaharian ng Diyos, ililipat niya dito? Pero isa lang, sa palagay ko, Brother Noel, isa lang ang kadahilanan. Okay. Sapagkat ang planeta natin, nagiging landmark ito. Sapagkat ito lang na planeta, nabuhos ang dugo ng kanyang anak. Kaya nga, itong ating planeta, mayroon ng sentimental value sa Diyos. No? Kasi doon sa langit, hindi nabuhos ang dugo ng kanyang anak doon. Pero dito lang sa ating planeta, dito nabuhos ang dugo ng kanyang anak. At dito din, nahiwalay din ito, Brother Noel. Ang tao kasi nahiwalay for 6,000 years of sin. Nahiwalay ito sa Diyos. No? Kaya nga, alam niyo yun, mayroon pa akong nababasa sa sulat ni Ellen G. White na the longing desire of God is to dwell among His people. Amen. Kinaasam-asam na niya itong tao na nahiwalay sa kanya na mananahan kasama niya. Grabe, no? Sarap siguro marami yun, no? Kaya nga, after 1,000 years, willing ang Diyos na ililipat yung kanyang kaharian sa ating planetang Earth. Pero pagkatapos sa 1,000 taon, dito tayo, kaya nga ito yung bagong Jerusalem, bababa ito. Ang galing ng magbipinta niya, Brother John, no? Pero simple lang yan wala pa yan in comparison talaga sa totoong inihanda sa atin ng ating Panginoon. Ito yung pure gold yan. Mababasa natin yan sa Revelation 21 at saka 22. At the end of millennium, Satan attacked the city to purify. The earth is purified by fire. Dalawang mangyari dito, Brother John, no? The end of 1,000 millennium, Satan attacked the city. Then, the earth is purified by fire. Purified by fire. Bakit? Kasi nung pagkatapos sa 1,000 taon, dito na, Brother Noel, yung kinakalagan na siya. Bakit kinakalagan? Kasi bubuhayin na ng Diyos ang mga masama. Okay. Kasabay ng paglapag dito sa bagong Jerusalem, kasabay din mabubuhay ang mga masama. Kaya nga si Satanas, nagiging ginapos lang kasi yon. Nagiging ginapos lang siya, Brother Noel, kasi wala nang kasama siyang buhay. Puro patay. Puro patay. Kung ito yung gapos ni Satanas, pag mabubuhay yung masama, mawawala na siya sa kanya. Tawang-tuwa naman siya. Ano ang kanyang gagawin, Brother John? Okay. Saan talata natin yan mababasa? Dito sa Apokalipsis 20 talatang 7 hanggang 9. Ito po sinasabi niya, at kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa upang tipunin sila sa pagbabaka ng bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. 9. At magsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asopre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pinahirapan araw at gabi magpakailan man. Okay. Parang, Brother John, itong magpakailanman ay atin itong na-resolve. Pero bigyan pa natin na konting... dito, Brother Noel, napapansin ninyo, bakit sinasabi doon na pag matapos ang 1,000 taon, kakalaga na lang siya ng kaunting... wala na. No, napapansin ninyo yung pangyayari, nang naganap na ang 1,000 taon, si Satanas kinakalagan. Nasa kanyang bilangguan kasi nabuhay yung mga patay. At upang bumaka, sabi niya dito, upang tipunin sila sa pagbabaka, pero yung bilang nila, Brother Noel, dito yung kamamanghay. Ang bilang nila, kagaya sila ng buhangin sa dagat, napakarami. Pag titingnan mo yung buhangin sa dagat, dikit-dikit yan Brother John, ng Biyernes, sa Divisoria kami. Bumalik ako sa parkingan kasi sa dami ng tao na masasalubog, parang wala na akong magalawan. Sabi ko, karami mga tao. Parang ang sikip-sikip ba? So kung ang mga hindi naligtas, ay kasing dami ng buhangin sa dagat, para bang ang hirap siguro nilang gumalaw, Kasi dami-dami nila. Dami talaga. Dami yung bilang nila, no? Na ibig sabihin hindi pala yung hindi maliligtas, ano? At dito sa sabi ni maaaring magtanong sila, sinabi ninyo na bababa ang Jerusalem, wala naman kayong mababasa na bumaba siya sa lupa. Di ba? Pero
dito, pag babasahin natin yung versikulo 9, Brother Noel, Aha. implied, bagamat hindi sinasabi ng talata na bumaba sa lupa, nakikita lang niyo na nakikita kung bumaba ang bagong Jerusalem. Aha. Bagamat hindi niya sinasabi na bumaba sa lupa, dito sa versikulo 9, Brother Noel, implied na siya, no? Oo. Sabi niya dito, nagsipanhik sila, yung mga hindi naliligtas na katulad ng buhangin sa dagat, nagsisipanhik sila sa kalaparan ng lupa tapos kinubkob nila yung kampamento ng mga banal. Kung ito ay No? nasa langit, Yung bayang iniibig kasi yung bagong Jerusalem yun eh. So kung wala sa lupa yon, o nasa langit, nasa hangin lamang, nasa hangin lang yun, nakatingala lang sila. Hindi Pero hindi kaya eh. nakakubin. So, ang ibig sabihin, bumaba talaga literally sa lupa, Oo. sa kanan nila pinaligiran. Nung Okay. kinubkob nila. Ano bang salitang kinubkob? Ah, Parang pinaligiran, ano? oo, agawin ba? Oo, Ah. kasi tinagura para agawin. Agawin, no? Kinubkob nila ang kampamento ng mga banal, kasi yung kampamento ng mga banal, itong bagong Jerusalem. Okay. At ang bayang iniibig, pero habang kinubkob nila, Brother Noel, anong nangyayari? Okay, meron yata sa kasunod na kwan na Bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Okay. At Yan. ayan, nabakita mo yung larawan, no? Ito yung bagong Jerusalem, no, yung 2,400 kilometer na square ang Okay. porma nito. Aha. Ito yung mga masasama na ito yung sinasabi, Brother Noel, na katulad sila ng buhangin sa dagat. Oh, grabe, Brother John. No? Itong mga tao, Brother John, sa paggising nila, kung ano yung isip nila nang sila'y bumagsak sa lupa, nang namatay sila, sa pagbangon nila, yun pa rin ang kasipan na nasa kanila. Kung sila'y nakipag-away at ang kanilang inisip ay pagpapatay, pagising nila, walang nabago, Brother John. Handa pa rin sila. Handa pa rin silang pumatay. Ito mga ang pagkaiba ng mga tao na kinuha ni Kristo sa pagbalik sa kanyang second coming, Brother John. Sa ngayon, ang ating inihahanda, hindi itong ating katawan, kundi ang ating ugali na makalangit. Mapurma, no? Mapurma Yung sa karakter atin ang natin. karakter ng ating Panginoon. Hindi po yung ating katawan sa ngayon ang inihanda, kundi ang ating pag-uugali na kagaya ni Kristo, ang pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos. Ito yung dapat ma-implant sa atin para tayo maging karapat-dapat na mga pasok sa syudad na yan. Itong mga tao na sa labas ito, kung saan sila magsasabag ng buhay nila na sila ay pumapatay, sila ay nagiinom, sila ay nagsusugal, Ganun pa pagbago rin. nila, walang pagbabago, Brother John. Iyon pa rin ang kanilang kasipan. Kaya hindi mahirap yung Satanas na dayain sila. Kasi ang nature nila parang papatay eh. Ano kayang daya sa palagay mo, Brother Noel, ang Okay, ginawa ni Satanas okay. dito? Itong syudad na to, ito siya transparent na Pure gold. Tapos saka meron siyang bubog, baka kitang-kita mo na sa loob. Mm-mm. Okay, so ano ang mga sa loob, Brother John, ay kaunti lang sila. Oh, sabi ni Satanas, kaya natin agawin to kasi marami tayo. Oh, ito na ang sabi ni Mrs. White, Brother John, ito na ang last na pakipag-away ni Satanas. Last na ito na kumaga Last na struggle chance, niya. last na struggles ito para niya maagaw ang kaharian ng Diyos. Pero sabi, habang sila ay pumapaikot, Brother John, ano ang nangyari? Yan. Bumaba yung apoy. Ito na yung imperno, Brother Oo, Noel. yung ating kasalanan, no? Ito yung tinatawag na Gehenna. Gehenna. Ayan, ito yung Ito tinatawag yung na Gehenna. tinatawag na Burning. eternal Oo, fire. okay. At pagbabasahin mo yung talata dito, Brother Noel, sa 10, ang diablo na dumaya sa kanila ibinulid Aha. sa dagat-dagatang apoy. Aha. No, ito yung apoy na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga anghel. No, sa Mateo 25:41. No. At dito kinaroroonan din naman ng hayop at bulaang propeta. Napag-aralan na natin itong Okay. hayop at bulaang propeta. At sila'y pinahirapan araw at gabi magpakailanman. Okay. At tinatutunan itong magpakailanman hanggang sila magiging Abo. abo. Okay. No, yun yung pagpakailanman. Sapagkat si Satanas sa Biblia magiging abo at ang lahat sila magiging abo sa ibabaw ng lupa. Napapansin ninyo, Brother Noel, dito sa sa ating talakayan. Sa pagdating sa araw na ito, dalawang grupo lang tayo. Dalawa lang. Wala na sa Batista, no? Wala na Katoliko. Oo. Wala Hindi nang- na issue dito yung relihiyon. Oo. Anong relihiyon mo, anong pananampalataya. Minsan kasi ang relihiyon ngayon, ginawa natin itong bakod. Oo. Pag Katoliko ka, ikaw hindi ka pwede makasama sa amin. Oo. So nagiging meron nga religion separate people. Oo. Pero dito, anong relihiyon ka man, hindi na ang issue dito kung anong Oo. relihiyon ka. Kung saan ka? Kung saan ka. Oo, sa loob ka Either ba? sa loob na ka ng syudad o sa labas ng syudad. At dito makikita mo, Brother Noel, kahit both parties dito, both groups, makikita mo ang isa't Oo. isa. Kung ikaw nasa loob, makikita mo ang nasa labas. Mm. At dito yung tinatawag na executive judgment pala, Yeah, Brother Noel, oo. yung proseso sa executive judgment.
sa sulat ni Ellen G. White, tataas yung trono sa itaas. Aha. Ipapakita ng Diyos ang kanilang mga record bago sila paulanan ng apoy. Okay. Bakit sila hindi naliligtas? No? At dito yung judgment na makikita nila, ito yung executive judgment na tinatawag. At sa judgment na ito, masatisfy naman sila. Oo. Na? Maging si Satanas, Brother John, titira pa sa harapan ng Panginoon, sasabihin niya, true and just are your ways, thou King of Saints. Oo. Oh. Ito yung, kahit si Satanas, ito yung executive judgment. At pagkatapos dito sa judgment na yan, saka na sila paulanan ng apoy. Ng apoy. Habang kinubkob nila, the last Okay, struggle of Satan sa the great controversy niya, ay habang paligiran nila, mag-aspire pa rin sila, Brother Noel, na Oo, maagaw nila yung maagaw. syudad. Oo. Pero sa huling pagkakataon, Wala susunugin talaga. na sila ng apoy. Ang apoy dito, ito yung walang hanggan. Oo. Ang fire, yung eternal fire, it is God Himself na mag-destroy sa sin and sinner. Okay. Kaya nga yung pinagmulan ng kasalanan, si Lucifer, susunugin na sila. At lahat sila magiging abo. Na bagay mo kina Brother John, na both parties ay magkakakitaan. Mm-mm. Sinasabi ng ating manunulat ng Panginoon na sa panahon na to, ang mga nasa loob ay talagang nakikita nila, Brother John, na unti-unting nauupos. Tandaan niyo mga kaibigan sa aming mga nanonood, ang aklat po ng Apokalipsis, hindi po itong isang aklat na panakot. Niligtas na tayo ng Panginoon mula sa ikalawang kamatayan. Nung si Kristo ay namatay sa cross, binayaran niya ito eh. Mm-mm. Yung kamatayan na ito. Itong kamatayan to, binayaran ito ni Kristo ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, dun sa cross. Totoo yan. Bakit tayo magbawawala para tumalon doon? Di ba? Isipin nyo, bakit tayo kasama kay Satanas? Si Satanas po ay sabi ni Talunan. is a defeated foe. Talunan na ito eh. So kung kayo ay tataya, saan kayo tataya? Kay Satanas? Di ba? Piliin nyo ang Panginoon, sabi niya, bakit kayo mamatay? Ito ang buhay. Bakit nyo nanaising na mamatay? Sa panahon na to, mga kaibigan, Brother John, sa panahon na to, makikita ng mga taong niligtas doon sa loob kung paano unti-unting nauupos yung dulo ng daliri, yung bahagi ng mga katawan ng mga nasa labas ng syudad. Sila ay susupukin ng apoy, Brother John, kung gaano kasakit yun. Mm-mm. Kung kayong nagluluto ng bangus at matalsikan ng mantika, di ba? Tindi Ilang yung araw sakit yung na. sakit, ilang araw yung natitindi yung sakit na yun. Ito araw at gabi, Brother John. Susunugin sila hanggang sa magiging abo sila. Masakit na karanasan ito. Mayroong mga tao na, ngunit ang kakalungkot, wala nang kaligtasan dito. Wala nang ikalawang chance na ibibigay sa kanila. Yun ang sakit na mararamdaman ng mga taong ito na nasa labas ng syudad. Tayo naman na mga nasa loob ng syudad, tayo ay iiyak din. Mararamdaman pa natin ang sakit na emotionally natin nakikita. Makikita natin ng harap-harapan yung mga mahal natin sa buhay. Iiyak tayo habang sila ay nasusunog. Talatang 4 ng Kapitulo 21. Ay, kumparated nyo kung inilagay mo dyan? Parang hindi na, Brother Okay. Noel. Ang sabi po, tandaan nyo mga kapatid, ilista nyo po ang talata. Revelation 21 verse 4. At pagkatapos ng mga ito, lalapit sa atin, Brother John, si Jesus. Mismo si Jesus ang lalapit sa atin at papahiran niya ang luha ng ating mga mata. Yun ang sabi ng Panginoon. Pagkatapos ng mga bagay na to, lalapit sa atin ang ating Panginoon at personally niyang papahirin ang luha sa ating mga mata. At ang mga former things, hindi natin malala ito mga kapatid. Kung paano nagkaroon ng kasalanan, hindi natin ito malala. Saan nyo kung kayo ang... Brother John, para nag-appeal ako Patapos na rin tayo. Dito na Okay. tayo magtatapos. So gusto ko lang maisip-isip nyo mga kaibigan sa amin mga nanonood, mga classmates, no? Mga classmates. Itong katotohanan ito ay mahalaga ito. Maring sa ngayon, hindi kayo desidido na tanggapin ito. Pero kailan pa? Kailan pa ninyo tatanggapin ang katotohanan ito? Kung wala kayong mga talatang ma-disprove ang aming sinasabi, dahil ito ay tagang katotohanan ito, kung wala kayong katotohanan, mga talatang masasabi, ma-disprove ito, ibig sabihin, totoo ito. So kung totoo ito, bakit nag-atubili pa kayong tanggapin ito? Di ba, Brother John? So, itong katotohanan na nais naming ibahagi sa inyo, kami ay nagpupuyat. Pinupuyatan namin ito. Kasi gusto namin na maibahagi sa inyo ang mga katotohanan ito na sana sa pagdating ng panahon, hindi kayo sa labas, kundi sa yung lahat ay nasa loob ng banal na syudad ng ating Panginoon.
Brother John, gusto ko, kung sa akin lamang sarili, gusto ko maging ang aking mga pamilya, ang aking mga sa buhay. Gusto ko na lahat kami ay nandoon sa loob ng syudad na to. Na sa pagdating ng panahon, isa sa amin ay sana isa sa amin ay mawalang mawaglit sa pagdating ng panahon na igawad ng Panginoon ang tinatawag na executive judgment. Brother John, mag-isip po na ako, ikaw muna. Dito din, Brother Noel, dito sa kalagayang ito na yung final ito na paghiwalay na eh. Final kung ating babasahin ang sulat ni David sa kanyang sulat sa mga aklat ng mga awit, chapter 37, verse 34, pag titingnan ninyo dito, ay binabanggit dito sa ang mga maamo sa lupa, hintayin ninyo ang pagdating ng Panginoon sapagkat mamanahin ng mga maamo ang lupain. Lupain. At pagkaihiwalay ang masama, sabi doon ng Diyos kay David, pagkaihiwalay ang masama, inyo silang makikita. At alam niyo ang larawang ito na ating natunghayan ngayon, ito yung final separation between the righteous and the wicked. Yung tupa at saka yung kambing, mapapansin ninyo, dalawang grupo ang magkakita sila. Makikita ng mga banal kung gaano ang pagsunog sa mga masama. Makikita nila, ang huli siguro makikita nilang matitira si Satanas na siya yung pinakamatagal na masunog. Pero ito yung senaryo na natin, ano kayang madadama mo kung ang iyong mahal sa buhay, nakikita mo na matutupok sa apoy. Ngayon nga lang, Brother John, ngayon nga lang pag meron kang alaga, diba, nasasaktan ka na lalo na kung yung mahal mo sa buhay, diba? Ano kayang senaryo ito kung ikaw na Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, hindi mo tinutulungan ang iyong mahal sa buhay? Alam niyo mga kaibigan, ito yung dahilan kung bakit namin ito binabahagi. Ito yung pag-asa na hawak namin bilang mga Seventh-day Adventist. Ang aming paniniwala, wala pang impyerno ngayon sapagkat ang nakasulat sa Biblia after 1,000 years, after 1,000 years, pagkatapos na sa millennial judgment. At ito yung turo ng Biblia na hindi natin pwedeng walang bahala. Maraming mga relihiyon, hindi na ito pinag-aralan. Pero nagpapasalamat tayo na pinagkaloob ng Panginoon na amin itong maibibigay sa inyo through internet, through television, sa pamamagitan ng binibigay naming DVD. Pag-aralan ninyo ito. At pagsikapan ninyo, kapag inyo itong matutunan ang aral na ito, pagsikapan ninyo na tayong lahat magkakaroon ng pag-asa, kaligtasan sa langit na bayan. Kaya nga ito yung Brother Noel, yung ibinabanggit nito, pagkatapos sa 1,000 years, mayroon pa siyang little season, little time. Maiksing panahon, Brother John. Kasi ang little time pala ni Satanas, yung pagkubkob na lang. Yung pagkubkob na lang sa syudad. At maraming nagbabasa, Brother Noel, ang binabasa nilang imperno, ito lang verse 10. Kaya ang diablo na dumaya sa kanila, binulit sa dagat-dagatang apoy at asupre, kinanuroonan ng hayop at bulaang propeta, sila'y pinahirapan araw at gabi magpakailanman. Kaya nga ang paniniwala ng iba, yung imperno doon ay walang katapusan, masusunog sila doon, walang kamatayan, pero hindi yan totoo. Ito pang isang punto, Brother John, gusto kong banggitin, Kung ikaw, kaibigan, kung ikaw ay naligtas at ikaw ay nasa loob ng syudad, namumuhay ka ng kasama ang Panginoon sa loob ng million and billion and trillions of years. At kung atin namang nakikita sa loob din ng ganung kahabang panahon, ang nanay natin, Brother John, na nasusunog doon, ang langit kaya, isipin nyo, ang langit kaya na ihihanda ng Panginoon na dapat tayo maging masaya. Ito kaya masaya maging... Kaya na. Diba? Totoo kayang larawang langit na masaya? Maging masaya kaya? Isipin mo, maging masaya kaya kung nakikita nanay mo doon, nakikita nanay mo, Brother John, nanay natin, nanay ko, o ako, nakikita ko ng nanay ko, maging masaya kaya ang nanay ko doon, Brother John, na sa pagdaya doon sa apoy na yon, sabi niya, Panginoon, ano yun? Sabi ng Panginoon, yun yung anak mo na sinusunog ko doon. Kung kayo kaya ang tatanungin, mga kaibigan, maging masaya kaya ang langit para sa inyo kung nakikita natin ang ating mga sa buhay na sinusunog for a million and trillion and billions of years? Diba? Walang kamatayan. Walang katapusan. Itong turo ito, mga kapatid, hindi ito base sa salita ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon na ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, Brother John. Mamamatay talaga sila, magiging abo sila, sabi ni Malakias sa kanyang sulat, sabi niya, sa 4:1, sabi niya,
At darating ang araw naman susunog sa gagaya ng oven, na kung saan walang matitira sa kanila na ugat o sangaman, hanggang sila ay magiging abo sa inyong paanan. Mga kaibigan, ang mga itong turo na to na ang katapusan, ang apo ito ay walang katapusan, ang pagsusunod ay walang katapusan, hindi po ito ang plano ng Diyos. Plano ng Diyos na bibigyan tayo ng isang masayang tahanan, isang bagong langit at bagong lupa. Paano siya makaka-create ng isang bagong langit at bagong lupa kung ang apo ay patuloy na naglalaglab, Brother John? Paano maging masaya ang langit para sa atin? Kaya itong pong ang kaisipan po ng Apocalypse 20, ang kabuuan po nito, hindi po ito isang kapitulo na panakop para sa atin. Ito'y nagdadala sa atin ng kapayapaan at kasiguruhan na isa sa mga araw na to tatapusin ni God ang kasalanan, ang kwento ng kasalanan sa lupang ito. Tayo ngayon ang pipili. Magwawakas na ito, wawakasan niya. Wawakasan ng Diyos. So ito ay mensahe ng kapayapaan at mensahe ng pag-ibig para sa atin. Gusto ko na Brother John magpahinga. Pagod na ako, Brother John. Araw-araw ko nagdadagdag. Gusto ko na magpahinga. So itong mensahe ng Apocalypse, ito ay isang mensahe na mayroong pag-asa. Na isa sa pang-araw pala na to, bibigyan ni God ng katapusan ang panunukso ni Satanas. Si Satanas at ang mga kaaway to ay sigurado to sila itatapon doon sa apoy. Bakit nyo? Bakit kayo papadaya kay Satanas? Bakit kayo magsasama doon? Kumbaga ang laro ay tapos na lumabas na ang judgment ng laro kung sino ang talunan. So alam na natin bakit pa tayo tataya kay Satanas. Dito na tayo sa panalo. Dito na tayo kay God. Siguro Brother John, ngayong gabi ito, yan ang mensahe na gusto kong iwan sa aking mga kaibigan, sa aking mga klase, sa mga buhay, sa lahat ng mga nanonood na patuloy na nagsusubayba sa ating talakayan, Brother John. Ito ang mensahe ng kapayapaan na ipinapahatid ng Diyos sa Kapitulo 20 ng Apocalypse, Brother John. Kaya nga, ito yung Brother Noel, ito yung panghuli natin. Ang pagsunog na ito, binabanggit ito sa versikulo 14. Hindi pwedeng mananatili lang tayo sa versikulo 10. Kasi yung versikulo 10, mayroon pa yung 11 hanggang 14. Okay. Pero sa 14, ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid bagay, ang dagat-dagatang apoy. Kasi patay na sila, Brother Noel, binuhay para sunugin. At yung susunugin doon, magiging abo sila, kaya nga tinatawag ito na ikalawang kamatayan. Amen. At ang hindi nakasulat doon sa aklat na buhay, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Now, kaya nga makita ninyo, ang ating planeta, susunugin ng apoy. Kaya nga ang mga naniniwala na mayroong impyerno sa ibang planeta, hindi yun biblical teaching. Kasi ang paniniwala nila, kung mayroong langit, mayroon din doon kapitbahay, lugar ng impyerno, ay maling turo yan. Kasi ang impyerno sa Biblia, ang ating earth, pagkatapos ng 1,000 taon. Amen. Kaya natin nakikita kanina yung sa Malakyas, ulitin natin, Brother Noel. Brother John, Sabi na dito, sapagkat narito, ang araw dumarating na nagniningas na parang hurno. At lahat ng mga palalo, lahat na nagsisigawa ng kasamaan, magiging parang dayami. Yan. At ang araw dumarating, susunog sa kanila, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Yung ugat ng kasalanan, si Satanas, walang maiiwan, kahit yung mga sanga, anghel niya o mga taong masama, susunugin. At inyong inyong yayapakan ang mga masama, sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa karawan na aking gawin ito, sabi ng Panginoon. Brother John, isang mensahe ng kapayapaan para sa ating mga nanood. Saan nyo ba gusto mo papasama? Doon sa apakan o doon sa apak? Saan nyo ba gustong sasama? Doon sa loob ng syudad o doon sa labas? Saan kayo gusto sumama? Doon sa buwan na walang hanggang o doon sa kamatayan? Meron tayong choice at ang pagpili nito ay ibinibigay sa atin ng Panginoon araw-araw. Hindi po siya magbibigay pa ng second chance after ng 1,000 years. Doon pala tayo magbabago. Hindi yun ang turo ng Biblia, Brother John. Kapag mayroong magtuturo na yung 1,000 years ay provision pa yun, maraming doon. At yung deception yun ni Satanas na mayroong magtuturo ng 1,000 years ay provision, hindi yun tinig ng Diyos. Hindi yun ang turo ng Panginoon. Ay yun. Kaya nga kung gusto ninyong basahin kung saan talata sa Biblia si Satanas magiging abo, ito yung Ezekiel 28 hanggang
18 hanggang 19, doon ninyo mababasa na si Satanas magiging abo. Abo. So maliwanag yan mga kaibigan. At anong kasunod mangyayari? Pagkatapos na sa pagsunog kung saan sila magiging abo, gagawa ang Panginoon ng bagong langit at bagong Lupa. Na kung Amen. saan yung bagong langit at bagong lupa, ito yung sulat ni Apostol Pedro, ito yung panghuli natin, Brother Okay. Noel. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito, mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo? Sa banal na pamumuhay at maawain. Ito yung nais ng Diyos. Na anong anyo ng pagkatao, sapagkat ito pala yung magiging future ng ang destiny ng ating sanlibutan na tirahan natin ngayon. Maraming mga tao ngayon nagpatayo ng magandang bahay. Okay. Kasi inaakala nila ang ating planetang Earth magiging ano ito? No? Restored lang. Magiging payapa na tahanan. Pero nakikita mo ang ating sanlibutan ngayon, marami ng mga bagyo. Ilan yung patay ngayon sa bagyo natin? Postea Valley, ano? Ano man kaganda ang iyong bahay, daanan lang ng bagyo, baha. Wala na. Ano din yan. Pero anong sabi ni Pablo, anong anyo ng pagkataong nararapat sa inyo? Mamumuhay tayong banal habang tayo naghihintay sa Amen. araw na ito. Amen. No? Sa 3:6, ngunit ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo sa bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Okay. At sa gabing ito, dito natin, panghuli mo, Brother Noel, na anong sasabihin? Para naubos na yung brother yung article ko. Okay, sa gabi ito, muli kong inanyayahan ang aming mga taga-subaybay, sa mga classmates ko, sa mga kaibigan, sa mga lahat ng mga nanonood, sa naabot ng aming talakayang ito. Sa sunod po naming pagbalik, sa sunod na segment, aming pong tatalakayan, Brother John, yung tinatawag na pre-advent judgment. Bago dumating ang Panginoon ay mayroon ng paghahatol kung sino ang maliligtas. Kanina ang millennial judgment, confirm lamang ng mga naligtas na totoo talaga tama ang judgment ng Panginoon bago inilagay yung tinatawag na executive judgment. Ito pong mahalagang bahagi po, yung phase 1 ng talakayang ito ay yung tinatawag na pre-advent judgment o yung 2,300 days or years. Ayan. Ano ito? At paano natin malaman na tayo pala ay hinukuman na ng Diyos? Yan. So itong sunod na pagtatalakay namin ay isa pa ring mahalaga itong paksa na ating matatagpuan po sa Daniel 8, Kapitulo 14. So yun, sa sunod na Sa sunod na pagkikita natin, Brother John. pagkikita natin. Okay. Ito yung panghuli na tanong pala, Brother Noel. Pagkatapos masunog si Satanas, magiging abo yun, di ba? Aha. At ang mga masama, magiging abo din sila. Gagawa ng Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Aha. Wala nang kamatayan doon, Brother Noel. Wala na. Mayroon pa kayang kasalanan na babangon uli? Ay nasatisfy na, Brother John, Oh. sa loob sa millennial judgment. Okay? At dito sa Nahum, Aha. pag ikaw magbasa, Brother Noel, Sabi niya, sa Nahum 1:9, sabi, ano ang inyong kinakatha laban sa Panginoon? Siya gagawa ng lubos na kawakasan. Ang pagdalamhati ay hindi titindig na ikalawa. So wala na, Brother John, hindi na papayagan ng Panginoon. Ayan na niya, ipapako ulit, diba? Ang ating Panginoon Jesus sa cross, hindi na niya papayagan yung Brother John. So, dito natatapos ang ating talakayan at maraming salamat sa inyong panunood at nais namin na kayo'y aming ipanalangin ngayong gabi, Brother Noel. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, kami po ay nagpapasalat ng lubos na binigyan mo ang bata sa amin ng wisdom upang may palawanag ang katotohanan ito at ganoon din po sa aming mga nanonood. Sana po ang Holy Spirit ay siyang gumawa sa kanilang puso't isipan. Kunin mo po ang aming mga attitude na kami ay magkaroon ng mga prejudgmental judgment sa aming mga naririnig o nababasa. Yes, Lord. Nais po namin, Ama, na mapasama sa buhay na walang hanggang. Sa iyong pagliligtas na nais mong iparating sa bawat isang nakikinig, pasabat sa amin, tulungan mo na amin itong matanggap ang katotohanan ito, na maaaring sa matagal na panahon ay hindi nakakarating sa amin, kung anuman ang mga belief na aming pinanghawakan tungkol sa ikalawang kamatayan, tungkol sa impyerno. Sana matulungan mo kami na maituwid ito upang sa ganoon kami din ay mapabilang sa mga tao na karapat-dapat na tawagin yung mga anak at makakasama kami, Ama, sa tinatawag na millennial judgment, na ang aming mga pangalan ay matagpuan sa aklat ng buhay. Alam namin, Ama, na ginawa na ng Panginoon ng lahat ng kanyang gawin para sa aming kaligtasan, kaya sana ito ay aming mapanghawakan. Pagpalain mo patuloy ang aming mga viewers, ang mga nakikinig, upang sa ganoon sa muli naming pagkikita, kanila pang patuloy na mapakinggan ang tinatawag o ang paksa tungkol sa tinatawag na
pre-Advent judgment, na kung saan dito amin makikita kung paano ng Panginoon hahatulan ang buong sanlibutan. Sana ang aming mga pangalan sa pati ng judgment na to ay matagpuan na karapat-dapat na magmana ng buhay na walang hanggang. Salamat mo, Ama, sa muli sa iyong kabutihan para sa amin, sa pangalan po ni Jesus. Amen.